tunog ng langit na tambol, bumalot ang unos. Naistorbo na ninyo ang kagalang-galang na Diyos. Isuko ang lupa ng isang gangli, hindi papatayin ng Diyos. Hintayin nyo si Lolo. Pupuntahan ko na siya para patayin. Patayin. Dalawang tambol, lagapak ng kidlat sa buong bansa. Magpakamatay na ngayon upang buo pa ang inyong bangkay. Walang kwenta ang Diyos nyo iyan. Patayin. Simula ngayon, Sieyue, buwag na ang inyong bansa. Hayaan mo ngayong makita ang kapangyarihang nalalampasan pa ang Diyos. Kagalang-galang na Diyos, patawad. Handa akong isuko ang lupang 10,000 li. Hindi. 300,000 li. Kagalang-galang na Diyos, patawarin mo ako. Ang lupain at ang buhay mo, kukuhanin ko pareho. Kagalang-galang na Diyos. Lahat ng general ng mga bansang atake ay napatay na. Ang mga pinuno ng bawat panig ay handang magsuko ng lupa sa palit ng kapayapaan at hindi na muling maghihimasok. Limang taon na nakalipas mula nang malubhang nasiraan ko. Ikaw ang nagligtas sa akin. Para makaganti, sumali ako sa militar. Pero hindi ko inakala na para hintayin ako, pinagdaanan mo ang lahat ng kahihiyan ng pamilya mo. Maghanda na. Babalik sa Qingshan. Waner, hintayin mo ako. Maligayang pagdating sa lahat ng dumalo sa kasal ni Gaolong at Gao Xiao. Ay, ngayon, pakiusap ang pagpapakita ng bride. Mama, tulungan mo ako. Tumangi ka. Huwag mong isipin yan. Isang walang silbi na 5 taon nang nawala. Matagal na siyang patay sa labas. Ayaw kong magpakasal. Yao malapit ka na. Kay Lin Feng, nasaan ka na ba talaga? Ikaw, hindi mo pa rin makalimutan ang walang silbi na yon. Ako na ang babae ni Lin Feng. Hindi, ikaw. Hindi ka rin type ng tatay. Kung ayaw mo magpakasal, ang anak mo, ibaon ko siya mismo sa harapan mo hanggang sa mamatay siya. 1, 1, 2, and 2, 2, 2. Sa dalawang bagong kasal, ngayon dito mismo. Magkasama na kayo bilang mag-asawa. Kahit mahirap o mayaman, hindi dapat maghiwalay. Sir, pumapayag ka ba? Pumapayag ako. Miss, pumapayag po ba kayo? Kung hindi ka magsasalita, mamamatay ang anak mo. Ayaw niya. Dahil, siya ang babae ko. May lakas ka ng loob na manggulo sa pamilya Gao namin. Kukunin ko ang buhay mo. Nagawang mong saktan ng tao ko. Ngayon, lumuhod ka sa harap ko. Kung gagawin mo yan, palalamasin kita. Isang hamak na lagang, naglalakas loob kang kalabanin, ang tunay na dragon. Papa? Yaw. Ikaw, kapag lumapit ka pa, tatapusin ko. Papahin ko ang anak mong bahay. Yung... Yaw. 1 5 taon na. 5 taon kang nawawala. Alam mo ba kung paano ako nabuhay nitong 5 taon? Sorry. Simula ngayon, gagawin kitang mag-ina ang pinakamasayang prinsesa sa buong mundo. Sa wakas, ikaw pala ang nagdumi sa anak ko. Isang palaboy, 5 taon ang nakalipas. Ginawa mong katatawanan ang pamilya namin sa Qingshan City. Bakit ka bumalik ngayon? Ibigay ko kay 1 at kay Yaw ang kaligayaan. Anong kayang mong ibigay sa anak kong babae? Palaboy kang walang kwenta? Paano ka ihahambing kay Gao Xiao? Lumaya ka! 1 handa ka ba? Na sumama sa akin? Dito sa harap ng lahat, bilisan mo at sumuko ka na lang. 1 basta sabihin mo lang na gusto mo. Wawasakin ko lahat ng mga walang kwentang kalaban na to. At dadalhin kita kayo. Gusto ko? Tianzi. Ito, yung natira, kami na sa pamilya Gao. Ang bahala sa lahat, lahat ay kasama. Magpaputok na, tumigil kayong lahat. Naririnig niyo ba? Heilong Army, General Hugui, bakit kayo nandito? Sino nag-utos na magpaputok? General Hugi, ang tigas pa rin ang ulo mo? Hindi po ako nangahas. Makinig kayong mabuti. Pagkatapos ng 3 araw, ang Feng Huo Group na pinamumunuan ni Tian Shenzun mo, papunta na sa Qingshan City natin. Sa mga sumunod na araw, dapat mag-behave kayong lahat. Kung may magpakasama at magising ng gulo, wala nang makakatulong sa inyo. Ikaw, hintayin mo lang diyan. Ihintayin kita. Sinira mo ang kasal ni 1 Sinabotahe mo ang pagkakataon niyang makapag-asawa sa pamilya Gao. Lumayas ka agad dito. Ma, aalagaan ko si 1 pati si Yaw. Wala kang bahay, wala kang sasakyan. Ano ang ipang-aalaga mo? Si Gao Xiao, tingnan mo, gumastos ng 30 milyon para sa isang kasal. Ikaw? Ibibigay ko kay 1 ang kasal. Napapanoodin ng buong Longguo. Pati buong Longguo pa talaga? Tigilan mo na nga yung kayabangan mo?
Ma? Shangguan Waner. Pinapauwi ka ni Lolo ngayon din. Sumama ka sa family gathering. Anong nangyari? May gana ka pang matanong? Kung hindi dahil sa'yo, sumama ka kasi sa lalaking to na walang wala. Nagalit tuloy si Gao Xiao. Ngayon, kinansela ng pamilya Gao. Lahat ng partnership natin. Ang pamilya natin, malapit ng mabangkarote. Bankrupt? Paano na ang mga bag ko? Paano na ang mga alahas ko? Ako? Ano na gagawin ko ngayon? Ikaw talaga. Paiinitin mo ulo ko eh. Pamilya Gao lang naman yan. Makikipag-ugnayan ako agad sa Feng Huo Group. Feng Huo Group, Gao. Oh. Sino ka ba talaga ha? Ikaw ba ang pinakamayaman sa Lungguo? Umalis na nga tayo. Anong hinihintay mo? Bakit parang nagtulak ka dyan? Pilisan mo, tara na. Walang kwenta ka talaga. Lolo, Lolo. Ma, umupo ka na. Sino nagsabi sa'yo na umupo dito? Sa pagkakataong ito, inayos namin ang mga upuan batay sa kontribusyon sa pamilya. Ako, kakakuha ko lang ng 5 milyong order para sa pamilya. Kaya naupo ako sa tabi ni Lolo. Kayo? Dahil sa inyo, sumama ang Gao Xiao. Ang laki ng pinahamak nyo sa pamilya? Wala kayong karapatang umupo dito. dito. Isa lang tong upuan. Paano tayo uupo rito? Anong upuan? Aba, halata namang mesa yan eh. Ganito na lang, kayo na lang ng pamilya mo. Palibutan nyo na lang yan habang kumakain kayo. Shangguan Zijian, sobra ka naman. Ako raw ang sobra? Si Gao Xiao nga. Hindi nga siya nandidiri kahit nagkaanak ka na. Bakit pa kunyari-kyarian ka pa? Pinahamak mo pa yung pamilya ng milyon-milyon. Hindi ka pa nga pinalayas. Sapat na yun bilang pagpaparaya. Tama na ang ingay. Shangguan Waner, ayoko umupo. Kukumpiskahin lahat ng ari-arian ng pamilya ninyo. Lumayas kayo sa pamilya. Matanda, ikaw na umupo. Ako na rin. Ma, Kamusta na yung number 1 na kumpanya sa bansa? Ang Feng Huo Group malapit nang magbukas dito. Balita nga, yung mismong apoy na lotus ng mandirigma sa ilalim ng Tianchen Zun. Siya mismo ang magiging general manager. Yun ang protector ng bansa natin. Sobrang sikat ni Tian Shenzun kung siya mismo. Ang nagpili sa apoy na lotus bilang general manager, ibig sabihin, grabe ang lakas ng Feng Huo Group. 3 araw mula ngayon, ang Feng Huo Group ay magkakaroon ng bidding. Kaya ngayon, pag-uusapan natin to. Kung gusto nating makuha ang kontratang yan, kailangan natin ng pondo. Ibigay mo na ang bahagi ng tatay mo. noong panahon na halos magkasakit, kakatrabaho si Papa. Para sa kumpanya, wala ni isa sa inyo ang dumalaw sa kanya nang may sakit siya. Kakapatay lang ng ama ko, pinipigan niyo pa dugo niya. Managinip ka na lang. Huwag kang makapalang mukha. Sinasabi kong ibigay mo na. Ngayon na, kailangan mo nang ibigay. Hindi ibibigay ni One Air ang mga shares. Kaya pa niyang makuha. Ang proyekto ng Feng Huo Group. Grabe ka, ang baho ng ugali mo, parang pulubi. Hindi mo ba alam kung anong klaseng kumpanya ang Feng Huo Group? Sa bidding ng kumpanya, ang mga imbitahan puro bigatin, puro mga may kapangyarihan. Ginamit ko lahat ng koneksyon ko para makakuha ng ganyang ticket. Tapos yun pa, pinakahuling upuan lang, sa pinakadulo. Talagang angat si Zijan. Pati yung special ticket ng Feng Huo Group na kukuha niya. Isang special ticket lang yan. Ano ba ang dapat ipagmayabang dyan? Kahit walang ticket, makakapasok tayo sa loob. Tama na. Ikaw na naman ang nagpapapansin. Parang clown. Di ka ba sapat na pinahiya ni Waner? Kung sakaling makapasok ka sa bidding, luluhod ako agad at linisin ko ang sapatos mo ng dila ko. Tandaan mo yung sinabi mo. Hindi pa nga sapat na itulak ko palabas ni Ershu sa grupo. Ngayon kukunin pa ang parte ng papa ko. Huwag kang mag-alala. Basta ako ang kasama mo, walang sino man makapilit sa'yo. Kung wala tayong ticket, paano tayo makakapasok sa bidding? Relax ka lang. Ano? Bukas, punta tayo sa puntod ni Papa. Maaga kang magpahinga ha. Yung pamilya ni Ershu mo, grabe, walang konsensya. Namatay na papa mo, pati libingan hindi inasikaso. Wala na tayong choice, dito na lang siya inilibing. Ma, okay lang. Tara na. Tay, Mama! Ma, hoy, andito na kayo. Gaolong. Shangguan Waner. Sa mismong kasal ko, tumakbo kang kasama ang isang palaboy. Pinahiya mo ang pamilya Gao. Dito sa lungsod ng Qingshan, hindi mo ba? Iniisip na basta-basta na lang kitang palalampasin? Gaolong? Ikaw, hayop ka. Oo, isa akong hayop. Tama ka. Wag. Ma? Gaolong! Kahit gawin mo pa akong alipin, nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na si Tai. Gaolong, Palampasin mo na siya.
Pwede naman, pero dapat siyang putulan ng kamay, lumuhod siya sa harap ko, at magmano. Tapos ikaw, sa harap niya, paglingkuran mo ako. Kapag napagod ako, pwede pa siyang tumulong. Gaolong? Hindi ka magtatagal sa mundo. Ayaw mo? Ano? Siya. Wag, wag, wag. Ma? Nahulog. Yang Master Gao? Ako. Pumapayag na ako sa hiling mo. Tama na. Yang Master Gao, nagkamali ako, sorry. Makikinig na ako sa'yo. Yang Master Gao. Sorry. Matagal na kitang gusto. May lakas ka pa ng loob na takasan ng kasal ko. Ngayon, paparanas ko sa'yo. Kamatayan. Masarap ba? Walang kwenta. Papapatayin talaga kita. Hindi ka ba magaling lumaban? Anong silbi ng galing mo sa suntukan? Kahit gaano ka pa kagaling. Kaya mo bang manatili rito palagi? Lingan, balang araw kain ko ito. Alakin na luwan ako. Balang araw, ipapainom ko rin. 2. Lin Feng, tama na. Hindi natin kaya tanong ng pamilya daw. Tara na, umalis na tayo agad. Mas mabuting magmadali ka na at umamin ng kasalanan sa akin. Kung hindi, Bakit mo naman naisip na magkakatsansa ka para maghiganti? tumigil ka. Itigil ang aksyon. Sumuko ka na. Kung hindi, pipilitin na naming bumaril. Kapitan Wang, Si Gaolong ang nagdala ng mga tao para sirain ang buntod ng tatay ko. Gusto pa nilang barilin si Lin Feng, kaya napigitan si Lin Feng. Ang nakita ko lang ay si Lin Feng, na sinasadyang manakit ng tao. Kung magtatangkang lumaban sa pag-aresto, may karapatan kaming barilin ka agad. And, Lin Feng, yari ka na. Pero huwag kang mag-alala. Ang tapang mo, naglalakas loob ka pang gumawa ng gulo sa harap ko, dakpin siya. Sana kayanin mong panindigan ang magiging resulta nito. Nagkukunwari kang may kapangyarihan. Mabuhay ka na lang ng maayos. Hintayin mo nga ako naman nakapatay sa'yo. Dalhin siya. Lin Feng, Sige, magsalita ka. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ang tapang mo, sinatan mo ka, si Gao Gongzi. Si Gaolong gumawa ng gulo. Sinadya niyang gumawa ng iskandalo. Hayagan mo yung kanyang pag-ibingan, pero hindi mo siya hinuli. Ako pa ang hinuli mo. Ang team ng inspektor ng lungsod ng Qingshan. Aso ba kayo ng pamilya Gao? Isang ordinaryong mamamayan lang ako. Ano bang panapat ko kay Gao Dakilang Gongzi? Ngayong nandito na ako, kapag sinabi mong may kasalanan ako, magkakasalanan nga ako. Hindi makakasagot ang barang to sa tawag ngayon. ako ang mandirigma ng aklat ng langit, apoy ng lian. Itong cellphone na to? Saan mo nakuha yan? Huwag mo akong gawing tanga. Kahit sinong babaeng walang kwenta. Pwede na bang magpakilalang mandirigma ng apoy ng lian? E di ako, Diyos na ng langit. Sinasabihan na kita, huwag ka nang magpadala ng tao rito para lang mag-acting kayo't magpa-show. Sumunod ka na lang at pirmahan mo ang confession letter para mabawasan ang pagdurusa mo. Payo ko rin sa'yo. Pinutol mo ang tawag mula sa apoy ng lian. Mamaya lang. Siya na mismo ang hahanap sa'yo. Hindi ka pa din sumusuko, ha? Ikaw, karapat dapat ka bang maugnay kay mandirigma ng apoy ng lian? Sige, pakitaan niya ng konting leksyon. Pirma ba? O hindi ka pirma? Sana lagi kang ganyang kayabang. Boss, mamasama to. Sa labas, napapalibutan tayo ng daan-daan na sundalo ng itim na dragon. Kahit dumating pa ang pinakamakapangyarihan, walang magagawa. Tigil. General Hugi, makailang beses mo nang iniistorbo ang investigasyon namin. Hindi ka ba natatakot na i-report kita sa mayor ng lungsod at parusahan ka? Yusin? Nandito lang ako para walang magaw. Ano to? Nahanap na namin yung signal ng cellphone kanina nang galing sa Jiang Tiange. Pasensya po, nakuha mga tao ng medley. Patawarin ko ako, pagkakaroon. Lin Feng, ikaw. Ikaw pala ang kagalang-galang na pinuno. Tumayo ka na. Kagalang-galang na pinuno. Patawarin niyo na po ako. Pinilit lang ako ng iba. Si Gao family ang nag-utos sa akin ng ganito. Nagkamali po ako. Mas gusto ko pa rin yung matapang at mayabang mong ugali kanina. Ako. Kagalang-galang, anong gagawin natin sa kanya? Ginamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Ayon sa patakaran, dapat ipatapon sa border. Asawa ko na saan? Huwag kayong mag-alala, Panginoon. Pinaprotektahan na po ng mga sundalo ang asawa ninyo. Gaulong nakakulong na ng itim na Dragon Army. Mas malaki na ang impluwensya ng Gao family. Si Gaulong kaya siya naging mayabang. Dahil sa tatay niya, si Gao Tiong. Malapit nang maging mayor ng lungsod. Ano ibig sabihin ng di mahanap? Ang nagdala ay Xiaoye ay ang Black Dragon Army. Sabi nila, hintayin daw muna na gumaling si Xiaoye. Diretsong hahatulan na lang siya. Si Lin Feng, tama ba? Hintayin mo lang ako. Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor.
Napagod lang si Ma sa sobrang galit. Magpahinga lang siya, magiging okay rin. Buti na lang talaga kay Huben, General. Naghanap pa siya ng tao para ayusin ang libingan ng tatay ko. Si Huku ang General. Bakit niya tinulungan ka? Si Gaolong, sobrang grabe ng ginawa niya. Si Hugong General, ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Huwag kang mag-alala, di na muli gagalawin ni Gaolong si Ma. Kailangan pa rin nating magsikap para makuha ang proyekto ng Fenghuo Group. Kapag lumakas tayo, di na tayo basta-basta inaapi ng iba. Pakialagaan mo muna si Mama ha. Yung proyekto ng Lingyang Group, kailangan pa ng 3 million piso na loan para makuha. Kailangan kong pumunta sa bangko para mag-asikaso. Mag-ingat ka sa daan. Salamat sa'yo ha. Ano nangyari? Boss, tumawag ang Gao family kanina sa manager ng bangko dito sa lungsod ng Qingshan. Pinahinto raw ang pag-aproba ng loan ni Miss Warner. Manager Chien, dito sa amin, gusto sana naming mag-loan ng 3 million. Malapit na magbukas ang Fenghuo Group. Kailangan talaga ng Qingshan City ang mga kumpanyang tulad ninyo na may buhay at sigla. Ngayon na, ipaproseso ko na. Si Manager, may tawag po sa inyo. Manager. Tara po, G2. Anong nangyayari? At ang ingay-ingay mo? Manager ng bangko. Ako si Jian Fang Jeng. Manager Hian. Tingnan niyo po, pwede na po bang maaprubahan ngayon ang loan ko? Yung loan mo, hindi ko na kayang aprobahan para sa'yo. Manager, hindi ba nagkasundo na tayo kanina? Sabihin na lang natin ng diretsahan. Kasi ako rin, kakalalaman ko lang ngayon. Yun pala, Miss Guan, napikon mo pala ang pamilya Gao. Pati si Gaolong, pinatuloy mo pa na may nangyari sa kanya. Alam mo rin naman, dito sa lungsod ng Qingshan, malakas talaga ang kapangyarihan ng pamilya Gao. Kahit gaano kaganda ang hinaharap ng kumpanya ninyo. Kung gusto nilang mabagsakin kayo, ano pa bang magagawa mo? Manager, Bilang manager ng bangko, hindi ko pwedeng gamitin ang pera ng bangko para lang magbiro. Kung i-approve ko ang loan nyo, sobrang laki ng risk para sa amin. Mas mabuti sigurong maghanap ka na lang ng ibang paraan. Miss Shangguan, yung perang kailangan mo. ano pa bang magagawa natin? Gano'n pala? Yung mga taga-Gao kaka-TXT lang sa akin, magpapahiram sila sa iyo ng 3 milyon ang bayad. Pero, may isang kondisyon. Alam mo naman, hilig ni Gao Xiao yung ganon. Pumayag ka na lang na maging tauhan niya. Na parang siga. Kung inaway mo ang pamilya Gao, tapos dito ka pa magwawala, ganun ba? Binigyan ka na nga ng pagkakataon, tapos ganyan ka pa. Guard, nandito po. Itapon niyo nga ang baliw na yan mula sa taas. Opo. Kung mamatay siya, ako na bahala. Tara. Bitawan niyo ako! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Sino ka ba talaga? Pumunta ka dito tapos magwawala ka pa? Ako? Lin Feng, Bilisan mo, alis na tayo! Sila ay mga tao ng Gao pamilya. ang mga taga-inspeksyon ay malapit nang dumating. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Isang tawag lang ng Gao pamilya, mawawala ang lakas loob mong mangutang. Ganito ka ba magtrabaho bilang manager ng bangko? Napakaliit mong nilalang? Paano mo namang ihahambing ang sarili mo sa mga malalakas na tao? Sasabihin ko sa iyo. Sa Qingshan City, isang kamay lang ng Gao pamilya, kaya kang durugin. O sige, maghintay na lang ako. Mag-withdraw ng pera. Saan mo nakuha ang card na yan? Alam mo ba ang magiging bunga ng paggawa ng peking card na yan? Ang dami mong sinasabi. Sinabi kong mag-withdraw ka ng pera. Black card. Ano, ginagamit mo lang siyang black card na yan para takutin mo ba? sabihin sa'yo, Okay, walang kwentang tao. Mananatiling walang kwenta. Mahirap ka. May 200 pesos pa talaga sa card mo na yan? Minister Bubu, ang Supreme Obsidian Card ay lumitaw sa Qingshan. Iniutos ko sa inyo. Gawin ninyong lahat ng paraan para magunan ang lahat ng hiling na may-ari ng Black Card. Lin Feng, pwede bang tigilan mo na yung magpapanggap mo? Talaga bang gusto mong makita na lahat kami makulong bago masaya? Masaya ka ba pag nangyari yun? Bilisan mong mag-sorry na. Hindi na kailangan mag-sorry. Shangguan, miss. Magkano ang kailangan ng pangin? Agad ko yung aprubahan para sa'yo. Kian Manager, ibig mong sabihin, pwede nang maaprubahan ang loan namin? Huwag mo nang sabihin ng 3 milyon, kahit 30 milyon o 300 million. Aprubahan ko para sa'yo. Umupo ka. Umupo ka muna. Pag-usapan natin ng maayos. Halika. Lin Feng, ano ba talaga ang kwento sa Black Card na to? Bakit si Manager biglang gusto tayong pautangin ulit? May kinalaman ba ito sa iyo? Kung sasabihin ko na ito ay Supreme Yao Stone Card. Trilyon ang deposito? Isa lang ito sa buong mundo? Maniniwala ka ba? Naku, ikaw talaga. Mahilig ka mag-imbento ng kwento. Ikaw, 5 taon nang nawala, walang pera, walang bahay, walang kotse. Tapos ano ito? Supreme Yao Stone Card? 1R, nakalimutan mo na ba yung kaklase mong nagtatrabaho sa bangko? Xiao Chu? Sigurado akong si Xiao Chou ang tumulong dito. May gana ka pang ngumiti. Kung bukas, hindi tayo makapasok sa bidding conference, umalis ka na lang dito. Ma, magpahinga ka na muna. Yaw, matulog ka na. Ikaw din, magulog ka na maga.
Bukas ang bidding conference. Maghanda ka ha. Kung makapasa tayo, yun na lang muna. One F. Nakuha mo ba ang pinakamataas na token? Hindi. Pero sinabi ni Lin Feng, kahit wala tayong token, pwede pa rin tayong makapasok. One R. Siya, isang manloloko lang na umaasa sa babae. Hanggang kailan ka magtitiwala sa kanya? Ma, Bilisan mo, umalis tayo. Mamaya, ipapahiya tayo ng pangalawang tito mo. Hindi ko kayang magpakahiyang ganyan. Ate, saan ka pupunta? Sabi ko sa iyo kapatid, bakit ka pa nakikisama sa... Ate, pag nalaman ni Kuya na si 1R ay sumasama sa wild na lalaki na yan, siguradong hindi siya papayag. Hindi sa naninira ako. Wala kayong pinakamataas na token. Ang kakapag dito. Nagmamadali ka bang magsuot ng sapatos ko? Hindi nyo ba iniisip na kapag may token na kayo, pwede na kayong makapasok sa bidding event? Talaga ba? Akala nyo, kahit walang token, makakapasok pa kayo? Lin Feng, tumahimik ka na lang. Hindi ka nahihiya? Si 1R, sumama lang sa'yo. Napakapangit ang nangyari sa kanya. Sige na, pasok na tayo. Oo nga wala. Hinihintay ko pa rin na dilaan mo ang sapatos ko. Ma, Lin Feng, umuwi na lang tayo. Oh, huwag kang madali. Sila. Ang mga token ninyo, tinanggal na ang karapatan ninyo. Tinanggal na? Paano nangyari na tinanggal na? Ako, ang laki ng ginastos ko para dito. Tingnan mo ulit, baka pwede pang ayusin. Umalis na kayo agad. Kung mapatuloy kayo, huwag ang isip ng ako. Ako. Paano naging ganito? Sinabi ko na, hindi kayo makakapasok. Hindi kami makakapasok? Samantalang itong mga walang silbi ang papasok? Palagi kang ganyan ka-confident. Alis na tayo. Pasok, nakapapasok na sila. Hindi nga. Wala namang supreme token ang lahat ng yon. Bakit sila pwedeng pumasok? Mr. Lin Feng at ang representante ng kumpanya ng linyang, pwede silang malayang pumasok at lumabas. Oh, kumusta? Shangguan si Jian. Handa ka na bang dumapa sa sapatos ko? Ano? Anak ka pa naman ng Shangguan. Hindi mo kayang matalo? Hayaan na lang. Lin Feng, pinsan ko pa rin siya, di ba? Ang dami-daming tao na nakatingin. Oo nga. Hayaan mo siya lang magkumpa. Nakadili din para sa akin. Pinuno. Paano nating haharapin sina Shangguan Zijian? Papasukin mo sila. Ha? Ang sentong palabas? Kakasimula pa lang. Kayo, Hindi ko talaga alam kung pumasok na kayo. Sabi ko na nga ba, paano naman magkakaproblema ang Supreme Pass ko, di ba? Tara na. Ang yabang ng mga ito dahil lang sa posisyon lang. Lin Feng, wala tayong Supreme Pass. Paano nga ba tayo nakapasok dito? Yung gwardiya kanina, dati kong kasamaan sa serbisyo. Alam mo na. Ah, kaya pala sumasabay ka lang sa Agos. Akala ko pa naman may tunay kang galing. Paano naman kayo nakapasok? Siyempre dahil sa Supreme Pass? Ewan ko sa'yo, ang tanga mo talaga. Kayong mga nakasingit lang dito ha. Mamaya, pag-upuan na, lumayo kayo sa akin. Hindi kayo karapat dapat na makaupo kasama ko. Tingnan natin mamaya kung magyayabang ka pa rin. Para sa bidding ng Fenghuo Group ngayon, pipili kami ng 5 partners para mga siwa ng iba't ibang larangan. Pakilagay po ang inyong proposal sa envelope na ito. Pagkatapos, si Firelink na head, kasama ang mga city big boss, ay... Gusto niyo bang suhulan si Mr. Walian? Huwag kang mapakatanga, kapatid kong babae. Kita mo naman, lantaran nilang isinagawa ang bidding na to, di ba para lang kumita sila sa gilid? At saka ayun nga, may nagpapasa pa ng ATM card, susi ng sasakyan, at titulo ng lupa. mukhang kayo lang ang walang dalang kahit anong regalo. Hindi ba yan ay pagwawalang galang kay Mr. Walian? Paano kung magalit siya? Sa susunod, huwag nyo nang asahang mananalo sa bidding. Dito pa lang sa Qingshan City, hindi kayo makakagalaw. Vanner, paano to ngayon? Wala namang nagsabi sa ating. Ganito pala ang kalakaran. Kung hindi tayo magbigay ng regalo, paano na pag nainis ang Fenghuo Group? Paano na ang negosyo natin? Sino nagsabi? Na wala tayong dalang regalo? Lin Feng, Hindi ah. Lin Feng, sira ba utak mo? Pangregalo mo bala ng baril na luma? Huwag mong sabihin, yang kalokohan mo, antik daw yan? Baka naman, sino ni Minister Hualiang yan? Dahil wala kang pambili ng matinong regalo. Nang aasar ka na lang para mapansin ka ni Minister. Nakakatawa ka talaga, parang payaso. walang kwenta. Gusto mo ba talaga makapamilya natin? Relax lang. Walang problema. Gusto ko ring makita. Kung anong sabihin ng lumang bala mo. Wow, siya ba si Mr. Hualian? Ang ganda niya. Balita pa, may connection daw siya sa Jiangtiang eh. Kung makakatrabaho mo siya, siguradong malayo mararating mo. Mga kaibigan, ang Fenghuo Group ay nagtatayo ng branch dito sa lungsod ng Qingshan. Bilang minister, natutuwa akong dumalo kayo para magsumite ng bid. Sa dami ng bid dito, yung iba nagbigay ng bank card, ang
Yung iba naman, kotse at bahay. May isang nagbigay pa nga ng Heart of the Ocean na diamond na umaabot ng bilyon ng halaga. Heart of the Ocean? Sino kaya ang sobrang yaman? Na-appreciate ko ang kabutihang loob nyo. Mamaya, ibabalik ko lahat ng regalo isa-isa. Pero sa lahat ng iyan, may isang regalo na talaga namang kakaiba. Alam ko na. Wally yan, ang War God. Yung useless na bala, si Lin Feng ang nagpadala niyan. Obvious namang gusto lang niyang ipahiya si War God Wally yan. Pakilabas na lang siya agad. Oo nga, hindi na nga nag-abala magregalo. Bala pa ang binigay. Di ba pambabastos yun kay Minister Huolian? Walang silbi, laging sumisira. Lin Feng, anong gagawin mo ngayon? Tumahimik ka, Shang Guangzijian. Ikaw bang tinatanong? Maligayang bahagi sa inyong kumpanya. Tagumpay kayo sa bidding. Hindi, ito, ako. 5 taon na ang nakalipas. Nakipaglaban kami ni Shenzun sa hilagang hangganan. Noong malapit na akong mapahamak, iniharang ni Shenzun ang sarili niya para sa akin mula sa isang bala. Simula noon, lagi ko itong tinatago sa ko. Pero tapos, hindi sinadya na wala ako. Salamat sa linyang kumpanya kasi natulungan ninyo akong mabawi ito. Magpasalamat tayong lahat sa linyang kumpanya. Lin Feng, aminado akong matalino ka talaga ng kaunti. Lin Feng? Sige nga, bakit palagi mo akong nasusurpresa? Suntok lang sa swerte yun. Swerteng tay lang. Kita mo, talagang ganyan magmahal si Huolian. Ano pa bang magagawa ko? Kahit nakuha mo pa yung project, ano ngayon, isa ka pa ring hampas lupa. Kahit simpleng kasal, hindi mo mabigay kay Waner. Patay gutom ka pa rin. Hintay mo kita. Maghintay ka lang. Lin Feng, bukas. Lumayas ka na dito sa bahay namin. Niwalang-wala ka na nga, ayos pa sana. Hindi pa nga kayo kasal, bakit ka nakikitira dito sa amin? Ma, wag po kayong mag-alala. Paglipas ng 3 araw, ipapangako ko kay Waner na gagawin ko ang isang kahindik-hindik na proposal na pupukaw sa buong lunggo. Patay gutom talaga. Puro ka lang dakdak. 1R, tara na. Punta tayo sa Hadian Grand Hotel. Anong gagawin doon? Yung dati mong kaklase sa bangko, Xiao Cho, ayun, narinig niyang ikaw raw ang nanalo sa bidding ngayon. Nagpa-set up talaga siya ng handaan para ipagdiwang at pasalamatan ka, tsaka hindi mo pa siya nababayaran sa utang na hinulugan mo sa kanya noon. Lin Feng, Dahil inimbitahan ka ng maayos, pumunta na tayo. Tara. Xiao Chu, Nay, nandito po kayo. Waner. Ako ang lalaki ni Waner, Lin Feng. Huwag mong paniwalaan ang mga pinagsasabi niya. Siya kasi, isang yan sa mga walang silbi na nanliligaw kay 1R. Noong nakaraan, nag-loan si 1R sa bangko. Ayaw talaga ng bangko mag-aproba. Buti na lang, tinulungan mo siya ng palihim. Yung manager ng bangko, biglang nagbago ang isip. Ako ang gumawa noon. Tita, ang mga problema ni Waner, parang problema ko na rin. ah, ikaw pala yun? Kaya mong baguhin pati desisyon ng manager? Ganun pala? Ibig sabihin, close kayo ng manager. Siyempre naman, tama na. Hindi mo lang matanggap na mas magaling ang iba sa'yo, ano? Kung hindi siya, ikaw ba? Okay na yun, tita. Wag po kayong magalit. Upo tayo, usap-usap lang. Sige. Waner, Nang marinig ko na successful ka sa bidding, si Xiao Cho agad ang naghanda ng handaan. Totoong concerned siya sa'yo. ngayong araw, hindi na pag-uusapan ng mga bagay na nakaka-bad trip. Si Waner talaga, napakagaling. Nakuha ang partnership ng Feng Huo Group. Nakakatuwa talaga iyon. Ako si Xiao. May konting regalo lang. Sana magustuhan. Ni Waner. Wow, Gab, ang laki. Mirada ko, no? Xiao Chu, masyadong mamahalin ang regalong ito. Hindi ko matanggap. Hindi naman mahal. Waner, kapag napangasawa mo ako sa hinaharap, mas maganda pa ang mga regalo ko. Yaw? Parang tunay na anak din ang turing ko sa'yo. Waner, Ay, ano ba to? Bakit may ganito? Bakit 10 piso lang yung basag na pendant ng salamin, oy? Binili mo lang yan online, no? Waner, kahit sabihin mong, hindi nga mahalaga yung bagay na yon. Pero kahit papaano, malaki rin ang effort ni Lin Feng diyan. Ganun na lang. Tanggapin mo na lang, sige na. Saglit, sasagutin ko lang tong tawag. 1R. Shenzong. Sige, sa loob ng 2 araw, pupunta ako para pirmahan yung kontrata. Oo, salamat sa pagod mo. Sige, salamat. Pasensya na, makikisingit lang po. Hi, miss. Gustong-gusto ko po yung pendant nyo. Pwede ko ba kayong pakiusapan? Nabentahan nyo na lang sa akin kahit masakit sa inyo? Hindi issue ang presyo. Itong jade pendant na to, regalo ko yan kay Waner. Hindi pwedeng ibenta. Jade na binanggit mo. Ang ganitong klaseng kalidad ng jade. Totoo, napakamahal niyan. Ito talaga ang gusto kong bilhin. At ang pendant na yan, sa laki at kalidad, aabot talaga ng milyon ang halaga. Milyon. Paano mangyayari yon? Totoo ba? Lahat ng sinabi niya. Totoo lahat yan. Ganyan pala kamahal? Yung pangdaw na yang. Naniniwala ka ba? Walang trabaho yung tao na yan. Sobrang hikahos pa. Paano ka bibigyan ng milyon-milyong regalo niyan? Kakawit ng milyon ka, nabukin ka na, tumigil ka na, aalis ka na. Kung hindi ka pa aalis, tatawagin ko na ang guard. Sige. Aalis na ko. Aalis na. Magandang araw talaga. Teka lang. Pakisilip nga kung sino-sino ang mga tao sa kwartong yon. Lalo na yung Lin Feng na yan. Pacheck mo mabuti. Sige, dalaga. Hmm. Walang talento yon. Puro diskarte lang. Yung isa na doon. Ikaw ba ang nagdala ng kakutsaba?
Ma, ano ba talaga ang sinabi ni Ershu? Kaka-receive lang ng balita. Ang tatay ni Gaolong, si Gao Tiande, malapit nang maging mayor ng Qingshan City. Nagpalabas na si Gao Tiande ng pahayag. Nawawasakin niya ang Shangguan Group. May puso ang tatay ko para sa Shangguan Group. Hindi tayo pwedeng manghiram-hintay lang na makita ito masira. Tara, Kasalanan ninyong pamilya. Parang malas. Inis ninyo ang Gao family. Ngayon, ang dami nating partner. Gusto nang putulin ang kontrata sa Shangguan Group. Secretary Wang, tingnan mo naman tong issue na to. Baka pwede pang maayos sa kahit paano. Wala naman siyang kinalaman sa Shangguan Group natin. Paano magiging walang kinalaman? ang apo ng pamilya Shangguan. Gusto nyo ng tahimik na solusyon? Isa lang ang paraan. Una, kalahati ng negosyo ng Shangguan family, ibibigay sa Gao family. Pangalawa, si Shangguan 1R, regular na pupunta sa selda para magsilbi kay Long Shao. Panghuli, si Lin Feng dudurugin ang kanyang kamay at paa, magmamano sa Gao family bilang paghingi ng tawad. Kung hindi, pag naging mayor si Mr. Gao, kayo, hintayin nyo na lang na magkawasa kayo. Hindi lang tumakas sa kasal. Binugbog pa si Gaolong. Ang pamilya ninyo. Parang malas. Ang dami niyong problema. Dala sa Shangguan family. Lolo, matagal na dapat tayong nag-press conference para tanggalin sa family tree ang pamilya nila para hindi tayo madamay. Isang Gao Tiande lang? Takot na kayo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Lin Feng, huwag mong isipin na dahil lang sa swerte mo kahapon. Napansin ka na agad ni Fire Lotus Ministro, akala mo ang galing-galing mo na. Sinasabi ko sa'yo, yan ay city head. Dito sa Qingshan City, pati Fire Lotus Group, sumasabay lang sa kanya. Napansin ko nga. Totoong nagmamaganda ka lang at paepal. So ano ngayon kung city head siya? Pag inagrabyado niya asawa ko, malilintikan din siya sa akin. Ma, Waner, una na kayo umuwi. Ako na bahala dito. Tara na, Ma. Shenzhen, Sige, malaka. nalaman ko na. Tama nga, si Gao Tiande na ang susunod na uupong city head ng Qingshan City. Ano nga ba ang koneksyon ni Gao Tiande sa mga bigate sa probinsya? Ipinakala ko na yung balita. Nung malaman ng taong iyon, na napikon ka ni Gao Tiande. Takot na takot siya at gusto niyang putulin lahat ng koneksyon niya kay Li Jianan. Ngayon, nakikinig na siya sa utos mo. Sabihin mo wag mo na siyang mapadalos-dalos. Yung taong yun. Doon ka mismo mag-usap. Ano ang pinakasosyal na restaurant dito sa Qingshan? Sa Tangshi Group, yung Tangdun Zhongyuan ang pinakabongga. Mas panalo pa sa mga 5-star hotel. Sabihin na ipasa agad ang abiso. Sabihin mo, yung general manager, bukas mag-aanunsyo ng pag-upo ng bagong city head sa Tangdun Zhongyuan. Imbitahan lahat ng prominenteng pamilya para batiin siya. Opo. Isa pa, tulungan mo akong ayusin ang proposal setup sa Tangdun Zhongyuan. Pangako ko kay One Air, gagawin ko ang pinakagrandeng proposal para sa kanya. Opo, Shenzhen. One Air, Lin Feng, saan mo ba kami dadalhin? sa Tangdun Zhongyuan. Ano? Hindi mo ba alam? Ngayon si Gao Tiande, doon niya nakuha ang posisyon. Ibig mo bang ibigay ang anak ko sa pamilya Gao? Papaglinisin mo ba siya ng sarili niya? Huwag kang alala. Nandito ako. Walang makakapanakit sa iyo. Sinasabi mo pa rin ang mga ganyang salita. Mula nang bumalik ka, ang dami mong problema na ibinigay sa amin. Pinahirapan mo ang anak ko kung ano-ano na. Ikaw talaga, walang konsensya. Gusto mo bang ibigay ang anak ko para magustuhan ng pamilya Gao? Ma, huwag po kayong malala. Ngayon, malalaman na ang totoo. One Air, ngayong pagkakataon, dapat mong pagtiwalaan ako. Congratulations kay Mr. Gao dahil naging city head. Congratulations, congrats ha. Ang buong pamilya Shangguan ay punta para bumati. Congratulations. Lin Feng at Shangguan 1R, nagpunta dito para bumati sa inyo. Ikaw ba ang nanakit kay Long Air? Oo, ako nga. Bakit hindi ka pa lumuhod? Magbigay galang kay City Head Gao. Totoo nga, sobrang. Gusto mo bang ang Shangguan Group ay maging kabahagi sa kamatayan mo? Ang pinakamabait na manugang ng pamilya Shangguan. Sana lagi kang ganyan katatag. Nagpunta ka ba dito para mamatay? Ngayong araw, ako ang na-reserve ng buong lugar na to. Lin Feng, ano bang sinasabi mo? Ano bang pinasasabi mo yan? May problema na yata yung utak mo. Ang nag-reserve ng Tangdun Manor ngayon ay yung malaking tao mula sa probinsya. Walang kwenta ka talaga. Hindi nga eh. Isa pa, kahit wala yung bigating tao na yon mula probinsya, ang presyo ng Tangdun Manor ay hindi mo pa rin kayang abutin. Inutil. Hahaha. Lin Feng, 5 taon kitang hinintay. Hindi ko naman hinihiling na yumaman tayo. Gusto ko lang ng simpleng buhay kasama ka. Di ba sabi mo rin, papasayahin mo raw ako? Pero bakit ngayon? Nagkakanito ka? Bakit puro yabang na lang ang sinasabi mo? Kita mo na, ang daming taong pinagtatawanan ako ngayon. Ito ba yung sinasabi mong kaligayahan? One Air, maniwala ka sa akin. Uy, tingnan mo. Ano yon? Ginoong Gao, hindi ko akalain ganito kalaki ang ginawa nila sa itaas. Parang para talagang para sa buong lungsod ng Qingshan. Miss Shangguan 1R, magpakasal ka na kay Lin Feng. One Air, papayag ka bang magpakasal sa akin?
Paano nangyari yon? Grabe, ganito kalaking handaan para pala to sa proposal ni Lin Feng. Binok nila buong mansyon pati paggastos sa helicopter. Siguradong aabot ng ilang milyon yan. Hindi pwede. Ngayong araw pa naman ang takdang petsa para sa awarding ng appointment letter ko mula sa taas. Ha? Hindi ba sila yung mga artista na kinontrata ni Lin Feng kagabi? Miss Tang, anong nangyayari dito? Di ba dapat ang Downton Mansion ay binok ng mataas na opisyal para sa formal na seremonya ng bagong city mayor? Bakit naging proposal ceremony na ni Lin Feng ito? Miss Tang? Siya yung pangaling anak ng pinakamalaking pamilya sa mundo, anak ni Patriarch Ta. Manager Gao, pasensya na pero sa Downton Mansion, hindi ho kayo ang masusunod sa pag-organisa rito. Bukod pa diyan, lahat ng to ay nakaayon sa plano mismo ng nagpapaupa ng mansion. Ang misteryoso mo talaga, lalo lang akong nagkaka-interes sa'yo. Nakakaingit naman si Juan Hermes. Ang swerte niya na may lalaking ganito ka-dedicated sa kanya. Ano ba naman yun? Inupahan lang ang Tangdun Zhuang Yuan ng isang araw. Wala naman niyang pinagkaiba. Hintayin mo lang kapag si Ginong Gao na ang mayor. Ikaw ang mahihirapan. Lin Feng? Naglalakas loob ka pang gumawa ng ganyan? Kinukuha mo pang spotlight kay Boss Gao. Sinasabihan na kita. Agad kang mag-sorry sa pamilya Gao. Kung hindi, huwag mong idamay ang Shangguan Group. Yung balita ngayon, nagkamali kami. Hindi na makakarating ang mga VIP ngayong araw. Na-move na ulit ang appointment ko. Tama, tatanungin ko ulit kung anong eksaktong araw i-confirm ang posisyon ko. Kapag naitalaga na si Sir, bahala na kayo sa mga mahilig magpasikat dyan. Hindi na kailangan pang i-confirm. Wala nang chance eh. Gao yan eh, maging mayor. Lin Feng, ano yung pinagsasabi mong kalokohan? Hoy, bata, anong sinabi mo kanina? Sabi ko, hindi ka magiging mayor ng Qingshan City. Sinong ka-level mo para pag-usapan ang mayor ng Qingshan City? Ginong Gao, darating na sa loob ng ilang araw ang appointment letter. Appointment letter. Yan ba ang tinutukoy mo? Ito ba? Paano niya nakuha ang appointment letter? Sino ba talaga ang batang to? Batang to. Alam mo ba kung ano mangyayari sa mga gumagawa ng peking appointment letter? Mas madali ka na lang ngayon labanan. Tingnan mo, bilis. Andiyan na ang sasakyan ng inspection team. Ay, Grabe, ang bilis naman nila na pumunta para hulihin ka. Batang to, sasabihin ko sa'yo. Hindi kita papabayaan ng ganun lang. ano ba talaga ang mga ginawa mo? Itong peking certificate pati na yung pera ng Bao Zhuang Yuan. Hindi ba illegal mo tong nakuha? Buti nandito na kayo. Ang kriminal na si Lin Feng nasa kabila. Ikaw ang assistant ni Gao Tiande, Wang Deho. Oo, ako nga. Tao, dalhin siya. Bro, Hoy, anong ginagawa nyo? Nasa tao po ako ni Mr. Gao. Wang Deho, tumanggap ka ng suhol at ng abala ng tao. Aarestuhin ka na ngayon. Tigil. Ang assistant ko yan. Naglalakas loob ka bang hulihin siya? Mayor Show, kakareceive ko lang ng balita mula sa itaas. Tanggal ka na sa listahan ng mga kandidatong mayor. Sa ngayon, ang second in command muna ang magta-take over bilang acting mayor. Nire-remind ko lang si Ginoong Gao na sumunod sa batas at regulasyon. Baka balang araw, ang tawag sa'yo na lang ay si Gao na lang. Dalhin siya. Ginoong Gao, Ginoong Gao. Ito siya pala ang nagpa-reserve ng buong estate. May hawak din siyang papeles ng appointment. Ibig sabihin ba? Siya yung bigating tao mula sa taas? Tara, dali, sukan natin siya. Baka may mapala tayo. Sandali lang. Huwag kayong magpaloko dito kay Lin Feng na to. Kaka-check ko lang kanina. Yung mag-announce dapat ng papeles ng appointment. Mahigit 50 na ang edad nun. Paano naman magiging siya yun? Lin Feng, ano ba talaga ang totoo dito? Ha? Dati kasi, noong sabitan ako pinatrabaho sa isang delikadong misyon, nasa ko yung isang dito na yun. Bilang pambayad utang na loob, pumayag siya na kunin ko ang estate na to. Kita nyo na, sabi ko na, yung tulad niyang inutil, paano magkakaroon ng ganyang kakayahan? Tawa na lang ako, talaga. Napakatotal na ulat. Ganyang kalaking utang na loob, na sayang lang nang wala. Mas mabuti pang si Xiao Chou na lang ang tumulong kay One Air sa problema niya sa loan. Xiao Chu? Yung loan ni Waner. Manager Chian, sakto at andito po kayo. Yung tungkol sa loan ng kumpanya ni Waner. Siya ba ang nag-asikaso nito? Hemp. Ano ba naman siya para sa atin? Siya ba ang may kapangyarihan na magdesisyon sa ganito kalaking loob? Ako ang lumapit sa tatay ko, tapos hinanapan pa ng koneksyon ng tatay ko sa iba. Tama na, inalalayan na ng iba. Wala kaming interes sa mga drama sa pamilya ninyo. Tigilan na natin. Ay, kalokohan lang yan. Mayabang lang kasi nakatsamba. Yung utang na loob mula sa importanteng tao, ganyan nyo lang basta ginastos. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo makapagyayabang ng ganyan. Hintayin niyo matapos. Ang kontrata ni Zijian sa Feng Hua Group, makikita nyo, itiwalag namin kayo sa pamilya. Ano ba ibig mong sabihin? Pangalawa? Ibinigay ni Minister Huolian yung kontrata kay One Air. At si One Air, bahagi siya ng pamilya Shangguan natin. Sa paningin ng Feng Hua Group, kahit sinong taga Shangguan ang pumirma, pare-pareho lang. Tsaka naman, ganyan kalaking kontrata. Kayanin ba ng maliit niyong kumpanya? Kagabi pa, tahimik ko nang kinuha ang kontrata. Hahaha. Shangguan Zijian. Pagnanakaw ng kontrata ay krimen. Paano? Sundin mo raw ang utos ni Lolo? Gusto mo ba pati si Lolo mo? Ipakulong din? Isa pa, kahapon, nagdesisyon na ang mga shareholders. Kapag ako ang pumirma sa kontrata na to, ako na ang susunod na chairman ng Shangguan Group. Hahaha.
One Air, kapag naitakwil tayo sa pamilya, paano na ang tatay mo? Hindi siya matahimik sa kabilang buhay. Huwag kang mag-alala, yung kontrata na yun. Lin Feng, grabe ka. Nagyayabang ka pa rin dito. Tayong lahat mapapalayas na sa talaan ng pamilya. Nagyayabang ka pa rin. Gusto talaga ni Shangguan Zijan pahirapan tayo. Wala namang kinalaman si Lin Feng dito. Maniwala ka sa akin. Uuwi na muna ako kasama kayo. Hindi na kailangan. Mukhang maayos naman ang pamamalakad ni Huolian sa kumpanya. Jiang Yu, Lin Feng, totoo palang ikaw nga. Kaklase kong matagal na. Nagtatrabaho ka na pala sa Feng Huo Group. gusto ko rin sana dito magtrabaho. Pero kakatapos lang ng interview ko ngayon. Hindi pa sigurado kung tatanggapin ako ng Feng Huo Group. Wala kang magiging problema dyan. Noon pa man sa eskwela, ang taas ng grades mo. Ikaw pa nga ang campus crush dati. Ang Feng Huo Group. Kailangan nila ang ganitong klaseng talento. Ikaw pala si Jiang Yu. Ako si Ate He. Pwede ko po bang malaman ang resulta ng interview ko? Hindi ka natanggap. Kunin mo na lang itong resume mo. Umalis ka na. Pero ano? Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Pero Ate He. Dala naman ang interview para sa secretary ng general manager. Dalawang kami nag-apply. Mas mataas ang pinag-aralan at karanasan ko kaysa doon sa isa. At saka, hindi naman talaga dumating yung isa pang aplikante. Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa akin? Sinabi kong hindi ka tanggap, di hindi ka tanggap. Ang Feng Huo Group. Hindi basta-basta, kahit sino na lang pwedeng makapasok dito. Sino ka? Kaklase ako ni Jiang Yu. Mrs. Kailan darating ang kapatid mong lalaki? Hon, bakit ka andito? Sino naman yang dalawang ito? Gusto lang niyang makipag-agawan sa posisyon kay kapatid ko. Yun yung gustong agawan ng trabaho. Sinabihan ko na siyang umalis. Ayaw pa rin umalis eh. Tama na. Umalis na kayo dito agad. Ganito pala ang estilo ng Feng Huo Group. Sino ka ba ha? Ang lakas ng loob mo makapag-usap sa akin ng ganyan. Ako ang HR supervisor ng Feng Huo. Kung sino gusto kong i-hire, yun ang papasok. Ang tungkol sa hiring at firing ng Feng Huo. Ako ang nasusunod. Narinig niyo ba? Umalis na kayo dito. Sa tingin ko ikaw, gusto mo lang akitin ang general manager at sumabit sa kanya, no? Tama na, Lin Feng. Tara na, umalis na tayo. Okay lang ako. Security. Palabasin nyo nga yung dalawang nanggugulo na yan? Opo. Tigil! Presidente, huwag po kayong magalit. Itong dalawa po ang gugulo dito. Tatawag agad ako ng mga gwardya. Ipapahagis ko sila palabas. Bakit di mo pa agad dalhin ang tao mo at umalis dito? Hayop ka! Lumayas ka na! Nasaan ang mga gwardya? Xinghu, alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo ngayon? Presidente, ano po ito? Hindi ba isa lang siyang inutil? Siya talaga ang totoong may-ari sa likod ng Feng Huo Group, na siya rin ang boss ko. Siya. Presidente, hindi ninyo ako niloloko, di ba? Sa tingin mo ba bagay akong magbiro sa'yo? Bilis, mag-impake na kayo at lumayas. Chairman, hindi ako hari o ninuno. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Hindi ko alam na kayo ang chairman. Maawa po kayo. Patawarin ninyo ako. Itapon ninyo siya palabas? Chairman, nagkamali po ako. Presidente. Kaibigang matagal na, simula ngayon, ikaw na ang assistant ng general manager ng Feng Huo Group. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Hindi magtatagal. Ikaw na ang papalit sa general manager. Tara na. Diyos ng mga Diyos. Simula ngayon. Sige na, wag mo nang uulitin ulit. Opo, Diyos ng mga Diyos. Pasok. Presidente, dumating na si Shangguan Zijian. Sa iyo na ito ipapaubaya. Pasok po! Shangguan sir, tuloy po kayo. Salamat, ha? Presidente Huo, magandang araw po. Nagpunta po ako bilang kinatawan ng pamilyang Shangguan para pumirma ng kontrata. Presidente Huo, ano po ito? Ang kapartner natin ay si Miss Shangguan One Air. Itong kontratang ito. Ibalik mo ang kontrata. Ang katuwang natin sa proyekto ay si Miss Shangguan One Air, hindi ang pamilya ninyong Shangguan. Ay, pero boss Huo, para sa proyektong ito, Itong kontratang ito, pwedeng si Miss Shangguan One Air lang ang pumirma. O i-cancel na lang ito. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, pakialis na lang. ay actually boss Huo, kuya ko po siya. Pinadala niya ako dito kasi hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Kaya ako ang pumunta. Hintayin na lang natin nagmaling ang ate mo. Saka natin pag-usapan ulit. Boss Huo, actually yung ate ko, sobrang importante sa kanya ang partnership na to. Kaya pinapunta niya ako dito ng personal. Kailangan daw talaga. Ang kontrata ng Feng Huo Group, si Miss Shangguan One Air lang ang pwedeng pumirma. Hindi ka kwalipikado pumirma. Naiintindihan mo ba? Pakihatid siya, palabas. Mr. Shangguan. Dito po. Godmaster, yung kontrata ni Shangguan Zijian, tinanggihan ko na. Ngayon, malamang pupunta na siya kay Miss One Air para magmakaawa. Magaling ang pagkagawa mo. Ba't parang hindi ka tumitingin? Hindi mo ba nakita si Godmaster mismo? Nasa harap mo? Sige na nga, hindi rin naman niya ako kilala. Kung may kailangan ka, sabihin mo na lang diretso. Godmaster. May nadiskubre kami tungkol kay Gao Tiande. May kakaibang pwersa sa likod niya. Parang may koneksyon sa Evil Moon. Ano ginagawa mo? Kakauwi mo lang? Tapos galit na galit ka agad?
Ang lahat ng ito, dahil kay Shangguan Wanair, siya ang may kasalanan. Sigurado siya talaga. Di ba pumunta ka ngayon sa Fenghuo Group para pumirma ng kontrata? Anong kinalaman niya doon? Oo, pumunta nga ako ngayon sa Fenghuo Group para pumirma. Pero si President Huo, ayaw niya akong papirmahin. Gusto niya talaga kay Wanair pipirma. Si President Huo, may problema ba siya sa isip? Bakit ba kailangan kay Wanair siya pipirma? Paano ko naman malalaman? At saka sinabi na nila, sa kontratang to, kapag walang pirma ni Shangguan Wanair, walang bisa ang kontrata. Grabe, sira ulo. Anong ginagawa mo? Gusto kong punitin tong kontrata. Eh kung hindi naman mapupunta sa atin, huwag na rin nilang makuha. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pag nalaman ni Lolo na dahil lang sa away personal, kinansela mo ang partnership sa Fenghuo Group. Sigurado, yari ka sa akin. Hindi pwede to, hindi ganyan. Eh di, ikaw ang masakit. Anong gagawin natin? May naisip na ako. Walang kwenta. Ano bang nagawa kong kasalanan sa nakaraang buhay ko? Nakahanap pa ako ng manugang na ganito. Lumayas ka dito, Ma, anong ginagawa mo? Vanner. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Dahil sa kanya, tayong lahat ay maaaring matanggal sa talaan ng pamilya. Lin Feng, huwag mo sanang masyadong intindihin. Ang mama ko nitong mga araw, masyadong na-stress dahil sa mga nangyayari. Kaya ganyan siya ngayon. Ay, haha, Wanair ate. Ay, tita. Shangguan Zijian, anong kailangan mo sa bahay namin? Binigay na namin sa iyo ang kontrata, di ba? Wanair, ate, parang hindi mo maganda yung pagkakasabi. Pamilya naman tayo, di ba? Tita, huwag na po kayong malungkot. Pumunta ako ngayon para balitaan kayo ng isang magandang balita. Ano yon? Ganito kasi, si Lolo nagdesisyon na papasukin muli si Wanair sa kumpanya. Ang sahod mo sa isang buwan, nasa 10 o 20,000. Ang Shangguan Group, sigurado may problema na si Wanair lang ang makakapag-ayos, no? Kung gusto nilang bumalik si Wanair, pwede naman. Basta ibalik lahat ng posisyon niya at bigyan ng 30% shares ng Shangguan Group. Imposible. Eh, di kausapin mo na lang mismo ang Fenghuo Group sa partnership. Manager Wang, nasikaso mo na ba ang mga bagay? Relax ka lang, boss. Bakit mo ako dinala sa storage room? Ito na ang opisina mo ngayon. Ano bang ibig mong sabihin? Ang ating pinakamamahal na Missy. Hindi mo pa rin ba nakikita sa lagay na to? Ito na ngayon ang bagong opisina mo. Akala mo siguro na kagaya ka pa rin ng dati. Ngayon, isa ka na lang walang silbi. Walang iba, kundi yun. Shangguan Presidente. Para sa bagong opisina mo, kontento ka ba? Narinig ko kay Manager Wang ang babaeng yun daw. Parang nandito para humingi ng shares. Babae lang pero gusto rin yumaman sa shares ng Shangguan Group? Napaka-ilusyonada naman. Uy, hindi ba si Presidente Shangguan yan? Kamusta? Nakasanayan mo na ba first day mo sa trabaho? Wala ka pa palang kotse, Presidente Shangguan? O siya? Sumakay ka na lang ng bus pa uwi. Wanair, Lin Feng, pagbalik nyo, sabihin nyo kay Shangguan Zijian kung sino ang gusto pumasok sa bulok na grupong to. Bahala sila. Ang anak kong si Wanair, hindi na babalik. Hayaan mo na siyang mag-isa ang mag-asikaso ng kontrata ng Fenghuo Group. Ako. Para saan ba kayo? Sabi ko, ipahiyaan nyo lang ang babaeng iyon. Hindi ko sinabing paalisin nyo siya. Boss, hindi naman naming intensyon na paalisin siya. Si Lin Feng kasi. Dapat pinapirma muna siya sa kontrata. Saka saan siya umalis? Lolo. Nagsusulat ka ba, Lolo? Zijian, kamusta ang sitwasyon ng kumpanya nitong mga araw? Yung kontrata sa Fenghuo Group, nakuha mo na ba? Huwag kang mag-alala, Lolo. Yung kontrata sa Fenghuo Group, malapit ko na makuha. Sir, may masamang balita, sir! Bakit ka ba nagpapanik diyan? Tingnan mo ito. Di ba sabi mo, yung kontrata sa Fenghuo Group? Sabi ng Fenghuo Group na tayo raw, ninakaw daw ng Shangguan Group ang kontrata. Sinabi pa nila na may problema daw tayo sa kredibilidad. Ang Fenghuo Group, kapag nakipag-partner sila sa Shangguan Group. Hindi ba't Lolo, ito, ano ba talaga ang nangyayari dito? May mukha ka pang magtanong sa akin? Lolo, ako, Dapat yata ang Fenghuo Group ang humiling na kay Shangguan Wanair pumirma ng kontrata. Ngayon kasi, Fenghuo Group, mukhang akala nila tayo ang nagnakaw ng kontrata ni Shangguan Wanair. pero Lolo, ito, Tumahimik ka! Ikaw na nga itong walang silbi. Lagi pa rin sumasablay. Mukhang ang tanging makakapagsalba sa grupo natin ngayon ay si Shangguan Wanair na lang. Lolo, bakit nandito ka? Kung hindi pa ako pumunta, baka sirain mo na ang Shangguan Group sa mga kamay mo. Pirmahan mo na ang kontratang ito. Lolo, Ano? Matigas na ba ang ulo mo ngayon? Ibig sabihin, pati salita ni Lolo hindi na ba epektibo sa'yo? hey, Wanair, Di ba sabi mo? pag nandito si Lolo, pipirmahan mo na? pirmahan mo na, dali na. Alam mo ba, dahil lang sa'yo, hindi mo pinirmahan ang kontratang ito, kaya nalalapit ng malugi ang Shangguan Group. Lahat-lahat ng ito, lahat ng nangyari, lahat dahil sa'yo, kaya ganito ang nangyari sa Shangguan Group ngayon. Hey, Lolo, wag po kayong magalit muna.
Si Warner naman, hindi naman siya walang pakisama. Sigurado akong pipirma siya para sa pamilya. Oh, Pirmahan mo na ang papel na ito. Ang tatay mo, maiiwan pa rin siya sa tala ng pamilya. Juan R. Bilisan mo na at pirmahan mo na. Andito na si Lolo, oh. Ano? Baka naman minamaliit mo na si Lolo, ha? Nakakagulat ka naman. Sa ilalim ng impluensya ng ibang tao pa, pinabayaan mo lang ang mga bagay ng pamilya. Lolo? Anong ibang tao naman yon? Yung tinatawag mong Lin Feng na inulan. Anong klaseng tao ba yan? Nakikialam pa siya sa mga bagay ng pamilya ng Shangguan. Ikaw, Juan. Pirmahan mo na. Sige na. Lolo? Ang pirma na ito? Hindi ko pirmahan. Pasaway, pipirma ka ba o hindi? Ganyan na ang lagay ng grupo. Tay, ginagawa mo ba ito ng tama? Hindi ba medyo sobra na ito? Tumahimik ka. Walang kwenta ka. Anong karapatan mong makialam dito? Problema ito ng pamilya Shangguan. Mahal, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala rito. Hoy! 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 Hindi pwede! Hindi siya pwedeng umalis! Bakit tabi dyan? Tay, ang Shangguan Group ay bunga ng paghihirap ng tatay ni Warner, tama? Anong kinalaman ito sa isang tulad mong hindi kadugo? Kung ganito ang ugali nyo, hindi pipirma si Juan R. Oo nga. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Kung yan nga ang pinaghirapan ng tatay ni Juan R, dapat lang na kay Juan R mapunta ang Shangguan Group. Gusto nyong pumirma si Juan R? Pwede naman. Hayaan nyo siyang magmana ng Shangguan Group. Imposible. Si. Maghintay na lang kayong gipitin ng Feng Huo Group, ang Shangguan Group. Gusto ko lang makita kung hanggang kailan tatagal ang Shangguan Group kapag kalaban ng Feng Huo Group. Lolo, huwag kang maniwala diyan sa walang kwentang yan. Gusto lang niyang agawin ang negosyo ng pamilya Shangguan. Tay, pag-isipan niyong mabuti. Kapag hindi pumirma si Juan R, alam mo na dapat hindi magtatagal ang Shangguan Group. Ang Shangguan Group ay pag-aari ng pamilya Shangguan. Si Waner, babae lang siya. Ano bang pwede niyang mamanahin sa negosyo ng pamilya? Sige, tingnan na lang natin kapag nalugi na ang Shangguan Group. Ala, basta pumirma si Waner, madali nating mapag-uusapan lahat. Tay! Sandali lang. Patawag mo si Waner? Basta't makapirma si Waner, masasalba ang Shangguan Group. Siya na ang magiging tagapagmana ng Shangguan Group. Ay grabe naman, Lolo. Wag po. Sa ngayon, maliban sa pagpirma ni Waner, may iba ka pa bang paraan para mailigtas ang Shangguan Group? Ako po ang tunay mong apo. Kailan pa nagkaroon ng karapatan na ang babae ang magmana ng negosyo? Tumahimik ka. Ngayon, tingnan mo ang Shangguan Group. Ano na ang nangyari dito? Bukod sa pagpirma niya, mayroon pa bang ibang paraan para maligtas ang Shangguan Group? Ayos na. Kanya na ang desisyon ko. Basta pumirma si Waner, siya na ang tagapagmana ng Shangguan Group. Pinuno ng pamilya, nandito po si Shangguan Zijian. Shangguan Zijian? Bakit siya nandito para kausapin ako? Papasukin mo siya. Ginoong Gao, Sige, magsalita ka. Anong kailangan mo? gusto ko sanang pakiusap. Tulungan niyo akong patayin ng isang tao. Ang kapalit, kalahati ng mga shares ng Shangguan Group. Sa tingin mo ba, kulang pa ako sa pera niyan? Ginoong Gao, basta't matulungan mo akong patayin siya at mailagay mo ako sa posisyon ng Shangguan Group. Pangako ko. Ako, si Shangguan Zijian. Nangangako, mula ngayon, magtatrabaho ako para sa inyo. Kahit anong ipagawa ninyo, magiging pinakatapat kong aso ninyo ako. Pakiusap po, tulungan niyo ako. Nakakatuwa. Ay nako, old schoolmate. Ay nako, ang pamilya namin, yung manugang namin, kamakailan lang binilhan ako ng isang malaking kondo na 300 square. Naglabas siya ng 2 milyon para bilhan ako ng sports car. Sana balang araw, dumaan ka sa bahay namin at magtingin-tingin. Ako lang ang nakatira, kaya sobrang natatakot ako. Samahan mo naman ako ng ilang araw, pwede ba? Ay, parang ang liit ng bahay nyo ah. Ay naku, oo nga, masaya nga dito. Ay, pati CR sa gabi. Ay naku, kulang pa yata para sa lahat. Uy, ano ba ang trabaho ng manugang mo? Ah. Siya? Ay naku. Wala, ang alam lang niya ay kumain lang talaga. Isang inudil. Ma, tita, kain naman kayo ng prutas. Anong kain? Hindi mo ba narinig kung anong sinabi ni Tita Wang? Yung manugang ni Tita Wang, binilhan siya ng 300 SQM na kondo, 2 milyon na sports car. Ikaw? Talagang parang basang-basang putik, walang silbi, inudil. Bumili ng bahay? Grabe, hindi ko na alam kung wala talaga akong swerte. Nabigyan pa ako ng manugang na katulad mo. Ang bahay natin, medyo maliit nga. Tama lang. Bumili ng bahay. May pera ka ba para bumili ng bahay? Kumakain ka at gumagamit ng gamit ni One Air. Sa huli, si One Air pa rin sa atin ang magbabayad. Pare, hindi mo dapat ganyanin ang sinasabi mo. Malay mo, yung manugang mo, baka naman may tinatago ring pera yan. Wala ngang trabaho yung taong yan. Saan siya kukuha ng sariling ipon? Naku, pare. Huwag ka na magalit, ha? Ay, ang galing naman ng manugang mo. Hindi lahat ng tao nakakatagpo ng ganun. Hahaha. Lin Feng, hayaan mo na.
Pwede na ring pagtiyagaan ng bahay na to. 1R, hindi pwedeng basta-basta lang ang ganyang bagay. Ang bahay, dyan ka titira, pang araw-araw. Isa pa, ikaw rin naman ay tagapagmana. Naku, pag nalaman ng iba, isang karapat-dapat na tagapagmana ng Shangguan Corporation. Nakikitira lang sa maliit na bahay. Naku, kapag napag-usapan ng iba, tatawanan ka lang. Kasalanan mo to, inutil ka. Sino bang nagsabi na si One Air magbabayad? Ako na ang magbabayad sa bahay na to. May tao po ba? Sino ka? Ako. Ako po, pinapunta ako dito ni Ginoong Gao. Sino ang papatayin mo? Larawan. Tagapagmana ng Shangguan Corporation, Shangguan One Air. Ayun nga. Pwede bang pakiusap habang pinapatay mo siya? Isama mo na rin patayin ng isa pa, tapos magkunwaring. Hindi lang siya ang namatay. Baka kasi ako agad ang mapagbintangan kapag siya lang. Ilagay mo na ang bag. Siya. Masyado nang mahal ang mga bahay dito sa subdivision na to. Hindi na natin kaya bumili. Tara na, alis na tayo. 1R, yung asawa mo pa ang nagdala sa atin dito para mag-house viewing. Sigurado akong may kakayahan talaga siya. Lin Feng, ang pinakamurang unit dito, ilang daang milyon pa rin yan. Haha, so, alin dito ang bibilhin mo? Haha, Tingnan ko muna. walang kwenta. Ano ba talaga balak mo? Bibili ng bahay? Ano ba? Anong bahay ang bibilhin mo? Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito yung pinaka-high-end na subdivision sa buong syudad. Isang unit dito, abot ng ilang daang milyon. Kaya mo bang bilhin yan? Mama, magtiwala ka lang sa akin. Tiwalaan? Magtiwala? Tara na, alis na tayo. Huwag na tayo magpasikat dito at mapahiya pa. Naku, ma, magtiwala ka lang. Halina tayo. Magandang araw po, sir. Aling villa po dito ang nagustuhan ninyo? Pakiusap po, pakilala niyo sa akin ang mga options. Sige po, 3 po ang klase ng villa dito sa amin. May 3 klase, 300 hanggang 500 million. Yung mas mataas, yung tabi ng lawa, 600 hanggang 800 million. So, ano yung pinakamahal na villa ninyo dito? Yung pinakamahal po namin ay tinatawag naming King Unit, 1.5 billion. Anong ginagawa mo dito? Wala na bang ibang magawa? Anong ginagawa mo? Wala bang ginagawa? Tingnan mo ang damit nila. Mukha silang mahirap. Parang hindi nila kayang bumili ng bahay natin, no? Ha? Bilisan mo at asikasuhin si Jiang Zong. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga mahirap na yan. Anong ibig mong sabihin? Sino ang tinatawag mong mahirap? Hindi lahat ng tao karapat-dapat pumunta dito para tumingin ng bahay. Marami na akong nakitang katulad ninyo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Lin Feng, tara na. Narinig mo, di ba? Mabilis mong mag-clock in, mag-picture, makikain ng snacks, makiinom ng tsaa, tapos umuwi ka na agad. Grabe ang pagmamataas mo. Alam mo ba kung sino kami? Ang anak ko ay tagapagmana ng Shangguan Group. Shangguan Group? Tagapagmana ng Shangguan Group? Hindi ba si Shangguan Zijian yon? Shangguan Zijian? Karapat-dapat ba siyang makipag-agawan sa anak ko sa pamana? Asikasuhin ang ilang bisita. Pinapakita ang bahay. Hello po sa mga bisita. Alin po sa mga villa ang nagustuhan nyo? Ay, sino ka? Nasaan na yung sales na kanina? Hello po, bisita. Intern po ako dito. Ang sales po kanina ay nakatoka sa mga VIP. Ay, lumang kaklase ka nga pala. Hindi ka pinansin, kaya pinasa sa atin ang intern. Huwag nyo na pong isipin yan, bisita. Kung alin man pong bahay ang gusto nyo, maaari ko rin pong i-assist. Alin ang pinakamagandang villa dito? Isa lang po ang pinakamahal na building dito. Yan ang tinatawag naming King of Condo. Presyo 1.5 billion. Kunin na lang natin itong unit na to. Penthouse ito. Sira ulo ka ba? Ha? 15 billion yan, May pang 15 billion ka ba? Lin Feng, pwede ba? Tigilan mo na iyang pagpapayabang mo. Alam kong may pera ka, pero yung kabayo mo nga, ilang milyon lang iyon. Ito, 15 bilyon talaga to. Mrs., relax ka lang. 15 billion lang naman. Para sa'yo, may pamilya ng bahay. Ay, grabe ka. Naman. Lin Feng? Yang 15 bilyon sinasabi mong bibili ka na lang agad. Baka mamaya sabihin mo na naman, nagmadali ka lang umalis. Kaya maling hard ang nadala mo. Walang kwenta ka. Umuwi ka na nga agad? Huwag ka na magpapita dito. Waner, maniwala ka sa akin. Maniniwala ako sa'yo? 15 bilyon na to. 15 bilyon. Tara, umuwi na tayo. Uy, pare. Bakit mo hinihila si Lin Feng? Hindi pa nga nabili tong bahay. Hahaha. Itong penthouse na ito, mukhang hindi na mabibili. Tumahimik ka? Ano bang pakialam mo kung bibilhin namin o hindi? Bakit hindi namin mabili? Itong unit na to, may nagpareserba na. Sino nagpareserba? Ano bang pakialam mo kung may nagpareserba o hindi? Bakit nandito ka? Pumunta ako dito para bumili ng bahay Ikaw pala ang bumili ng pinakamalaking unit. Uy, bumili ka lang ba para maglaro? Lin Feng, hindi ba ikaw ito? Asawa ko. Ito ang kaibigan ko, Tangjia, na si Tangyao. Tangyao. Ito ang asawa ko. Hi, kamusta? Ako si Tang Yao. Kamusta? Sir, ito ang dati nag-reserve ng pinakamalaking unit. Si Miss, kung gusto mo talagang bilhin ng pinakamalaking unit, kailangan na mahintulot ni Miss Sang. Ay, grabe. Naghanap lang pala ng artista. Ha? Mamaya hindi ba sasabihin na reserve na raw ang unit? Na yon ng iba, kaya hindi na talaga mabibili.
Ganun na lang, walang silbi, ha? Sinasabi mo, bibili ng bahay, tapos kumuha ka lang ng artista para lokohin ako, ha? Sino ang dalawang matandang babae na yan? Ito ang biyanan ko at ang kaklase niya. Sinong tinawag mong matandang babae, ha? Artista ka lang na pinasama dito ni Lin Feng. Sasabihin ko sa'yo ang manugang ko pero... Hindi ko na kailangan malaman kung sino ang manugang mo. Uy, ano, tangyaw. Pwede ba ibigay mo sa akin ang pinakamalaking unit? Gusto mong bilhin ang pinakamalaking unit? Gusto kong palitan ng mas malaki ang bahay ng asawa ko. Miss Tang, bakit mo ko tinitingnan? Uy, ang ganda mo. Sobrang hanga ako sa'yo. Sige, ibibigay ko sa'yo. Salamat. Buong bayad. Ay, grabe. Sino po dito si Lin Feng? Naku, pare kong matagal na. Ang tindi ng pinahiya natin ngayon. Grabe talaga. Haha. Pati si manager dumating na. Uy, ikaw talagang manugang. Ang kulit mo talaga. Ako po. Mr. Lin. Ay, naku. Pasensya na po talaga kanina. Dahil may pagkakamali ako sa trabaho ko. Hindi ko kayo naasikaso ng maayos bilang espesyal na bisita. Pasensya na po talaga. Hindi kita sinisisi. Salamat po, Mr. Lin, sa inyong pag-unawa. Ngayon, ako na ang magpapakilala sandali. Pwede ba kumabi ka muna? Huwag mong harangan ng pagbil ko ng kondo. Oo, gets ko. Halika. Dali. I-entertain nyo ng mabuti si Mr. Lin. Tapos na bang iswipe? Kung tapos na, ibalik mo agad ang card ko. Sir, ang unit na ito po ay 1.5 bilyong piso kasama na yung ibang bayarin. Lahat-lahat, 1.501 bilyong piso po. Binili na. Totoo bang nabili talaga ng manugang ko? Oo naman. May tanong po ba kayo? Uy, quiz siya. Hindi mo ba yung sinasabing walang kwenta ang manugang kong ito? Yung manugang ko po. Simulat sa pool ay tunay na mahusay at matalino. Hahaha. Lin Feng, hindi ba masyadong mahal to? Okay lang yan, Waner. Masyado na talagang maliit yung bahay na iyon para sa atin. Tamang-tama. May pagkakataon tayong lumipat sa mas malaki. Waner, gusto mo bang makita ang bago mong bahay? Ha? Tara na, dali. Sasamahan kita. Tingnan natin yung bago mong kondo. Ang laki dito. Dito na nga. Simula ngayon, bahay mo na to. Ay, oo nga pala, Waner. Gaano mo kakilala ang boyfriend mo? Gaano ba talaga? Boyfriend ko? Si Lin Feng yun? Siya nga. Kahit madalas siyang parang walang pake at tinitiis lang lahat. Mukhang medyo mahina at laging kinakawawa. Pero alam ko, misteryoso siya. At alam ko rin, maraming bagay siyang tinatago sa akin. Hindi ka ba talaga curious? Kung anong klaseng tao siya? Hindi, kung ayaw niyang sabihin sa akin, may dahilan siguro siya, mahirap din siguro para sa kanya. Pero naniniwala ako, darating din ang araw na sasabihin niya sa akin. Naniniwala ako sa kanya. Napakaswerte ni Lin Feng. May asawa siyang tulad mo, mabait at maunawain. Oo nga pala. Paano kayo nagkakilala ni Lin Feng? Ako? Labas na. Ang cute ng batang to. Napansin niya agad ako. May potensyal. Sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, pwede ba kayong sumama sa akin, mga miss? Paano kung sabihin mong ayaw namin? Hindi na kayo makakapili. Ang tapang mo. Waner, takbo. Ginoong Lin, nakumpleto na po ang lahat ng inyong mga dokumento. Lin Feng, congratulations. Itong binili mong property, ang pinakamalaking unit sa building, ay isa sa pinakamagandang villa sa Qingshan City. Ma, sinabi ba ni One Air sa'yo kung kailan siya uuwi? Waner, hindi ba kasama mo yung kaibigan niyang pumunta para tumingin ng bahay? Bakit kaya hindi sinasagot ni Waner ang tawag ko? Dalhin mo ako sa bagong bili kong villa. One Air! Ginoong Lin, baka may kailangan lang gawin ng asawa nyo, kaya nagpaalam na hindi sinasabi sa inyo. Gusto kong i-check ang mga CCTV sa paligid ng villa. Ano? Wala kami nakita na lumabas na dalawang babae. Imposible, kasi nasa building 1 kami. Walang tao dito talaga, talaga. Ano ba ang gusto nyo? Mga matalino. Kung ganoon, hindi ko na pahahabain pa. 5 milyong piso. Anak kong babae. Kakagawa lang niya bilang tagapagmana ng Shangguan Group. Ang ganda na sana ng buhay namin. Malapit nang magsimula ang masayang araw. Bakit naging ganito? Anak ko. Ay naku. Ma'am, wag po kayong masyadong malungkot. Magtiwala po kayo sa amin. Siguradong gagawin namin ang lahat para mailigtas ang anak ninyo. Kailangan niyo talagang iligtas ang anak ko. Isa lang ang anak kong babae. Wag po kayong mag-alala. Mr. Lin, ito po ba ang buong pangyayari nang nadiskubre ninyong kinidnap ang misis ninyo? Tama po ba? May sinabi ba ang mga kidnappers sa inyo kung saan dapat ibigay ang pera? Handa na ba ang 5 milyon? Gusto kong makasiguro kung buhay pa si One Air at Tang Yao. Lin Feng, One Air. Bukas ng hapon, alas 5, sa lumang bodega sa labas ng syudad. Vanner ko, Vanner. Napag-alaman nyo na ba? Sir Shanzun, hindi pa po namin nahahanap si ma'am. Nakalakas ng Jiangge? Pati mga kidnapper? Hindi matunton? Sir Shanzun, wag po kayong magalit. Nahanap na po namin ang impormasyon ng mga kidnapper. Hindi po talaga sila ordinaryong magnanakaw. Dati silang mamamatay tao mula sa CIU Group. Xiya Yue. Matandang Don, hindi namin nahanap kung sino ang may gawa nito. Walang silbi. Puro kayo walang silbi. Sina Don at ang dalaga ay magkasamang dinukot. Kasama pa ang tagapagmana ng pamilya Shangguan. Shangguan Waner. Pamilya Shangguan. Dun.
Pamilya Tang tayo. Sa mga nakaraang taon, wala naman tayong nainsulto kahit sino. Walang dahilan para madukot ang dalaga natin. At saka, ni hindi man lang tayo. Kinausap ng mga dumukot. Wala silang hininging kapalit. Walang hiningi. Paano nadukot si Tang Yao? Dun, wala silang hininging kapalit sa atin. Pero humingi sila ng 5 milyong piso sa pamilya Siangguan. Dun, pinaghihinalaan ko na ang mga dumukot para talaga sa pamilya Siangguan ito. Sa tingin nyo, Agad tayong magpadala ng tao. Dalhin ang 5 milyong piso sa bahay ng pamilya Siangguan. Kasabay nito, magpadala rin tayo ng mga tao para sumakay. Gusto kong makauwi si Tang Yao ng ligtas. opo, Don. Ikaw ba si Lin Feng? Huwag kang tarahan. Hindi kami mga dumukot. Sino kayo? Kami ay mga tao ng pamilya Tang. Pamilya Tang? Heto ang 5 milyong piso. Ang problema ng pamilya Siangguan, wala itong kinalaman sa pamilya Tang namin. Ang gusto lang namin ay ligtas ang dalaga. Anong ibig mong? Sabihin, walang anumang kondisyon. Naibigay sa pamilya ng mga dumukot. Ang target ng mga dumukot ay ang pamilya ng Siangguan. Ayon sa hiling ninyo, 5 milyon ang dala ko. Matalino ka talaga. Mamaya, may itim na kotse na lalapit sa harap mo. Iabot mo lang ang pera sa taong nasa loob ng kotse. Okay na. Lin Feng, gusto malaman ng pamilya Tang namin ang kalagayan ni Miss Tang Yao. Masasabi kong sigurado, nabuhay pa silang dalawa. Lin Feng, ang pamilya Tang namin, wala kaming pakialam kung ano mang nangyari sa pamilya Siangguan ninyo. Pero, kapag may nangyaring masama kay Miss namin, ang pamilya Tang namin, hindi pa lalampasin ng pamilya Siangguan ninyo. Shenzun, may papalapit na itim na kotse. Sa direksyon ninyo papunta. Ayan na sila. Lahat ng unit, maghanda. Ang target ay nakita na. Simula na. Huminto ka! Bilisan mo! Huminto ka! Ihinto mo na, dali. Dali, ihinto mo. Ihinto mo. Naku, bilis na buhin. Shenzun, ito ay isang inangkop na kotse. Hindi talaga natin sila mahahabol gamit ang mga kotse natin. I-activate mo na ang Heaven's Eye system para sa akin. Kagalang-galang na Diyos ang Tianyan system ay pwedeng buksan lang kapag may digmaan. Tayo. Magbubukas ng tiyan yan. Boss, masyadong mabilis ang itim na sasakyan na yun. Hindi natin sila ma-abuse. Ito. Ang Tianyan system. Dali, magpa-assign agad ng mga tao. Siguro hindi yung para sa akin. Labas. Walang tao sa loob ng sasakyan na to. Gamit teknolohiya ng walang driver. Lin Feng, naloko tayo. Tol, kung susunod ka lang sa usapan, pwede sana nabayad dito, tao doon. Pero dahil hindi ka sumunod, ikaw na ang bahala. Huwag mo kaming sisihin kung magiging bastos na kami. Uy. Wag. Basta pakawalan nyo lang ang anak namin. Kahit magkano, kayang-kaya namin ibigay. Ang pamilya Tang, Oo. Basta pakawalan nyo lang ang anak namin. Tang Yao, ang pamilya Tang namin handa magbigay ng 50 milyon. 50 milyon. Mataas na yan ah. Pero dahil nilabag nyo ang batas, Ay nako, tapos na. Ang anak namin, siya. Kagalang-galang na Diyos. Gamit na namin ang ganyan para mahanap gamit ang facial recognition. medyo interesting ito. Nagawa pa niyang makahabol sa kotse kong na-modify. Boss, magkano kaya ang kikitain natin sa lakad na to? Saka na yan para susi mo hanggang sa susunod mong buhay. Talaga bang ganun kalaki ang pera? Pero may trabaho pa tayong hindi natatapos. Hindi magpapatayin lang natin tong dalawang babae. Boss, hindi na kailangang ikaw pa. Ako na. Boss, basta na lang papatayin itong dalawang babae. Sayang naman ang kaunti. Anong balak mo? Boss, kung talagang kailangan silang mamatay, pwede bang ako na lang? Alam ko namang malibog ka talaga eh. Sina, isa-isa lang. Ganon din ang gusto ng nagpagawa nito. Uy, sandali lang. Unahin natin to. Ito talaga ang pangunahing target natin. Grabe, ang labo ng babae. Peste kang babae ka, mamamatay ka na nga. Naidiskartehan mo pa akong sipa. Tumigil ka. Sino ka ba? Pumunta ka pa talaga rito para guluhin ang mga plano ko. Ayos ang mga galaw mo ah. Anong ginawa mo sa asawa ko? Nilagyan mo siya ng gamot. Hindi naman agad ikamamatay. Pero ikaw, baka hindi mo kayanin. Mukhang may angas rin pala ang mga tao ng Shijue. Alam mo ang Xieyue? Sino ka ba? Kung patay ka na, wala ka nang kailangang alamin tungkol sa akin. Ang yabang mo ah. Sino nag-utos sa'yo dito? Sasabihin ko, si. Patayin mo siya. Kahit ikaw, hindi ka na makakalis dito ng buhay ngayon.
Haha, makakaalis ng buhay. Wala namang pinagkaiba. Mamamatay din ako. Pero bago mamatay, may ganitong kagandahan akong kasama. Hindi ba masarap yun? Ang bata pa ng babae na to. Tigil! Pakawalan mo sila. Anumang kondisyon, papayag ako. Anong kondisyon? Kahit anong kondisyon. Lumuhod ka. Luluhod ka ba o hindi? Sige, luluhod ako. May lakas kang tapatan ng CIUE namin? Ipakalayo kung mamatay. Miss, Waner, gumising ka. Miss, ayos ka lang ba? Doktor, bilis, tawagin mo ang doktor. Sir, umiinom po kayo. Gian, Sasabihin niyo po. pagkatapos ng gabing ito, ikaw na ang tunay na may control sa Shangguan Group. Dapat makinig ka, ha? Walang problema, sir. Simula ngayon, aso niyo na ako. Kung saan niyo po gusto, doon tayo pupunta. Dumating na ang mga tao ng pamilya ng Jiasu sa Manila. Mauna na muna kayong lahat. Sir, please po, umupo kayo. Umupo po kayo. Kailangan si Lin Feng ng pamilya Shangguan. Buhay. Lin Feng, Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Senyor Diyos, wala namang masyadong problema kay Miss Waner. Na-inject lang siya ng isang gamot na nakakapatulog. Buti na lang, walang ibang nangyari. Nalaman niyo na ba kung sino ang pasimuno nito? Galing sa mga killer, natuto namin ang nasa likod na lahat. Sa galungsod ng Qingtian, ang pamilya Gao, si Gao Tianle. Gao Tiande? Hindi ko akalaing may koneksyon pala siya sa CIUE. Senyor Diyos, hindi lang konektado si Gao Tianle sa Chile, may supporter rin siya mula sa Beijing. Sino? Hindi pa namin alam. Sa ngayon, hindi pa malinaw. Lin Feng. May kailangan ba si Miss Tang? Lin Feng, salamat sa'yo. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kami nga ang dapat humingi ng paumanhin sa'yo. Nadamay ka lang ng hindi mo kasalanan. May iba pa bang kailangan si Miss Tang? Ah, ano pala? Yung nabanggit nyo kanina na Xie Yue na samahan. Ano ba talaga yon? Sana makalimutan mo na lahat ng yon. Nadamay ka lang ng isang kidnapper. Kinidnap ka lang. Yun lang talaga. Kung hindi, mapapahama ka pa. Ah, tama. Hindi pa pala ako maayos na nagpapasalamat sa'yo. Gusto mo ba na tayo? Hindi na kailangan. May mga tao talagang dapat magbayad para sa ginawa nila. Huli yan. Ihanda ang mga tao. At puntahan natin ang pamilya Gao. Lin Feng, isang tagapagmana ng pamilya Shangguan, isang asawa na pinatanggap lang sa pamilya. Bakit kaya ang dami-daming malalaking tao sa Maynila na nagmamasid? Puno ng pamilya. May problema. Pinapagawa ko sa iyo na alamin ang tungkol kay Lin Feng ng pamilya Shangguan. Nagawa mo na ba? Puno ng pamilya. Hindi ko pa naasahan ng mga tao para magistiga. Bakit hindi mo pa pinapagawa agad? Puno ng pamilya. Meron akong iba pang mas mahalagang bagay na kailangang ipag-ulat. Sabihin mo na agad. Huwag mo nang ipagpaliban ang mahalagang usapan. Yung plano na patayin si Shangguan Waner. Hindi nagtagumpay. Ano? Yung killer natin na sakote ng mga taga-inspeksyon. Ano? Para saan pa sila kung ganoon? Parang walang kwenta. Kahit ang pinuno ng mga assassin ng Xie Yue na pahuli pa. Ay naku. Hindi nga ng mga taga-inspeksyon nahuli. Siya'y nahuli ng pamilya Tang at ni Lin Feng. Lin Feng. Yun ba si Lin Feng ng pamilya Shangguan? Oo, puno ng pamilya. Ang narinig kong balita si Lin Feng. Mag-isa lang ang nagpabagsak sa assassin ng Xie Yue. Lin Feng na naman. Sino ba talaga siya? Puno ng pamilya? May masamang balita na naman. Ano na naman ngayon? May sumugod sa pamilya Gao. May lakas ng loob na manggulo sa pamilya Gao. Siguradong si Gao Tiande nasa pamilya Gao. Ginagalang na Diyos, siguradong si Gao Tianle nasa pamilya Gao na ipakalat ko na ang mga tao para palibutan ng pamilya Gao. Pinuno ng pamilya. Hindi talaga natin kaya sila kalabanin. Grabe ang naging kalugihan ng mga kasama natin. Mga inutil, sayang lang ang kinain nyo sa pamilya Gao. Mga walang silbi itong grupo na to. Sino ba ang sumugod dito sa Gao? Hindi ko alam. Walang nakakaalam para hindi pa natin nakita siya sa Qingshan. Baka hindi taga Qingshan City ang taong iyon. Pinagbilin pa niya, iparating ko raw sa inyo. Sabi niya, darating na raw si Yanwang para maningil ng utang. Ang yabang ng sinabi niya. Kahit ano pa siya, ngayon, siguradong papatayin ko siya, gigilitan ko, at hubaran ng balat. Sino siya? Anong grupo pinanggalingan? Bakit? Pinuno ng pamilya Gao. Ang bilis mo namang makalimot sa akin. Lin Feng. Pinuno ng pamilya, paparating na ang mga tauhan natin sa Gao. Ayos na ayos. Napakabuti. Lin Feng, kung dumating ka man dito ng kusa, mas madaling hindi ko na kailangang hanapin ka pa. Ito na ba ang pinakatago mong baraha? Pinuno ng Gao? Lin Feng, huwag kang mag-iisip na porket napatay mo yung mga bodyguard ko, astang hindi ka matabla. Haha. Sige, gusto ko siyang buhay. Putulin ang dalawang paa niya, dalhin siya sa basement. Ganito lang talaga ang kakayahan mo?
Totoo nga, puro inutil ang mga tao ng Xieyue. Alam mo pala ang tungkol sa Xieyue? Sino ka ba? Hindi mo kailangan malaman. Kung sino talaga ako. Anong balak mong gawin? Si Gao Tiande ang nag-utos sa akin gawin lahat. Alipin lang ako niya. Dalhin mo ako sa basement ni Gao Tiande. Ikaw. Dalhin mo ako sa basement ni Gao Tiande. Sir, Nahuli ko na si Lin Feng. Ano po ang plano ninyo? Buhay pa ba siya? Sino nga ba talaga tong si Lin Feng? Baka naman. bahay. Pinuno ng bahay. Hindi. Hindi posible. Lahat ng mga tauhan kong mga tao ay mga tao ng Xieyue. Paanong mangyayari yon? Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi mo kailangan malaman kung sino ako. Gao Tiande ang nakipagsabuatan sa Xieyue. Yung paninira kay One Air, kailangan nating singilin ng maayos yan. Hindi. Hindi mo ko kayang patayin. Ang mga taong sumusuporta sa akin, lahat sila taga Kyoto. Hindi mo sila kaya kalabanin. Kyoto? Sige nga, sabihin mo. Sino talaga ang mga taong sumusuporta sa likod mo? Anong puwersa yan? Bakit may mga tao sa Kyoto na nakikisabwat sa mga tao ng Xieyue? Bakit? Natatakot ka na ba? Natataranta ka ba sa mga tao mula sa Kyoto? Yang mga tao ng Kyoto? Parang mga patay gutom lang yan. Haha, sasabihin ko lang sa'yo, Lin Feng. Darating na agad ang mga tauhan ko. Kahit magaling ka man lumaban, kayang-kaya mo ba kalabanin ang daan-daang tao? Haha, kung magpapakamatay ka ngayon sa harap ko, pag-iisipan kong patawarin ang pamilya Xiangguan at pati asawa mo. Tinatakot mo ba ako? Tingnan. Lin Feng, rustahin mo man ang mga tao ng Kyoto, mawawala ka pa rin. Kung gagalawin mo ko, pagkatapos ng kamatayan mo, ilalagay ko si Xiangguan One Air sa babuyan. Haha. Akala mo ba hindi ko kayang patayin ka? Lin Feng, parating na tao ko. Pagdudurog-durugin kita at ilalagay sa abo. Shenzhou, nangis na lahat ng tao sa labas. Ikaw, sino ka ba talaga? Sino si Huolian? Sa tingin ko, mas alam mo yan kaysa kahit sino. Himp. May mga taga-Kyoto na naghahanap sa'yo. Feng Huo Group. Xi Yui. Pwede ba? Ikaw ba ang Shenzhen ang Jiang Tiange? Sabihin mo kung sino ang mga nasa likod mo. Kung hindi, mamamatay ka. Haha, so ikaw pala. Hindi ko inakalang buhay ka pa. Haha, noong unang panahon, isa ka lang sa mga nakaligtas. Hindi ko akalain. Ngayon, naging Shenzhen ka na. Isa ka na ngayong kinatatakutan sa buong Kyoto. Alam mo ba kung paano namatay ang mga magulang mo? Sino talaga ang mga nasa likod mo? Anong koneksyon yan sa pagkamatay ng mga magulang ko? Sabihin mo. Lin Feng, akala mo ba dahil naging Shenzhen ka ng Jiang Tiange, napakagaling mo na, talo mo na ang lahat, ha? Sinasabi ko sa iyo, marami pang mas malakas sa iyo, sobrang dami pa. Isa ka lang namang medyo malaking langgam. Dalhin si Huolian papunta, lahat ng detalye, pilitin yung lumabas mula sa bibig niya. Opo? Huo Liandaren, hindi mo na kailangang mag-abala. Lin Feng, huwag mong asahang malalaman mo kung paano namatay ang mga magulang mo. Ay, kadelikado. Ginoo Huolian, lahat ng tao sa pamilya Gao ay nakontrol na, nakolekta na ang lahat ng ebidensya ng kasama ni Gao Changday. Nakuha mo na ba kung ano ang nasa likod ng pamilya Gao? Hindi pa, sinuri na namin lahat ng dokumento at ari-arian ng pamilya Gao. Wala kaming nakita kahit ano. Talagang malalim ang tinatago nila. Magpatuloy ka sa pagsisa. Opo. Ginoo Shenzhen. Gamitin ang grupo natin sa dark web mula sa labas ng bansa. Kailangan lumitaw ang mga daga ng Gao sa likod ng lahat ng ito. Yao, okay ka lang ba? Okay lang po ako, Lolo. Mabuti kung walang nangyari. Mabuti kung walang nangyari. Pinuno ng pamilya. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Xiangguan ang nakadamay sa ating dalaga. Gusto mo bang bigyan ng babala ang pamilya Xiangguan? Babala pa? Isa lang ang pinakamamahal kong apo. Gusto ko na nga sanang wasakin ang pamilya Xiangguan. Lolo, wag na lang tayong makipag-away sa pamilya Xiangguan. Bakit? Yao, Nagdududa ako na may koneksyon ang pamilya Xiangguan at ang Feng Huo Group. anong koneksyon? Di ba ang anak ng Xiangguan ay may kasunduan sa Feng Huo Group? Lolo, bakit nga ba gustong makipag-partner ng Feng Huo Group sa pamilya Xiangguan? Tsaka ang nagligtas sa akin ay si Lin Feng. Lin Feng? Lolo, si Lin Feng ay hindi basta-basta. Tsaka sobrang misteryoso siya. Kahit si Huolian ng Feng Huo Group ay tauhan niya lang. Lin Feng ng Feng Huo. One Air. Buti na lang wala kang nangyari. Kung may nangyaring masama sa'yo, paano na lang si Mama? Paano siya mabubuhay? Ma, ayan naman at ayos na ako oh. One Air. Walang kwenta! Nakidnap si One Air. Ikaw pa, nawala ka pa ng isang gabi. Ma, kalma ka muna sandali. Si One Air ayos naman ngayon, di ba? Hayop ka talaga. Anong ibig mong sabihin? Si One Air buhay na nakabalik. Ngayon ka lang dumating. Kung sakaling may masamang nangyari kay One Air, tatakas ka na lang ba? Ma, hindi ko yung ibig sabihin. Ay nako, Malin Feng.
Tumigil ka na nga. Ano namang tumigil? Paano ako titigil? Kung hindi lang siya buhay na nakauwi, itong hayop na to, baka humanap na naman ng ibang mayamang babae. Ma, sa sitwasyon na ganyan, ano bang gusto mong gawin ni Lin Feng? Mga bagay gaya ng kidnapping? Sa totoo lang, dapat pinapasa sa mga pulis yan para solusyonan. Waner, hindi ganon. Lin Feng, okay lang ako. Hindi kita sinisisi. Ibig mong sabihin, patay na si Gao Tiande? Boss yun. Yung walang kwenta? Tapos na lang basta? Swerteng hayop talaga siya. Ngayong wala na yung aso, na yon. Palitan na lang natin ng panibagong aso. Maghanap ka ng tao para pabagsakin ng Shangguan Group. Gusto kong makita kung yang si Lin Feng. Siya nga ba yung nakalusot noon? Opo, boss. Pupunta na ako agad sa Lungsod Ching. Lungsod Ching. One-air ilang araw na, magpahinga ka lang muna at huwag munang magtrabaho. Sabi ng doktor, kailangan mo talagang magpahinga ng maayos para gumaling ang katawan mo. Ma, hindi naman ako ganoon kahina kagaya ng iniisip mo. Waner, pakinggan mo si Mama at magpahinga ka muna ng maayos ha. Gusto mo pang magpahinga? Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulong pinasok ninyo? Lolo, paano kayo napunta rito? Kung hindi pa ako pumunta dito, baka tuluyan ng masira ang pamilya Shangguan dahil sa inyo. Lolo, sinabi ko na noon pa, ibigay nyo na lang sa akin ng Shangguan Group. Hindi sana dumami pa ang problemang ganito. Lolo, ano bang nangyari talaga? Tingnan mo na lang. Ang Shangguan Group, isang gabi lang, bagsak ka agad. Halos kalahati ng halaga ng kumpanya ang nawala. Lolo, ano ba talagang nangyari dito? Hindi ko maintindihan kung bakit may gana ka pang magtanong. Hindi nyo ba alam na kayo niyang inutil na yan ang may kasalanan? Ngayon, wala nang gustong makipag-partner sa Shangguan Group natin. Shangguan Group natin. Lolo, ano ba talagang nangyayari? Bakit isang gabi lang, binagsak ang Shangguan Group natin? Dahil patay na si Gao Tiande. Ano? Isang gabi ring nawasak ang pamilya Gao. Nagalit ang mga puwersa sa likod ng pamilya Gao. Ang mga puwersa sa likod ng pamilya Gao. Ang pagkamatay ni Gao Tiande at ang pagbagsak ng pamilya Gao ay lubhang nagpagalit sa mga makapangyarihang tao sa Maynila. Sinimulan nilang imbestigahan lahat ng taong nagkaroon ng alitan kay Gao Tiande. Hulaan nyo kung anong nangyari. Eksaktong natuntun tayo ng mga investigasyon ng mga Ongean. Ngayon, dahil sa'yo at kay Lin Feng, na inutil na yon, na-offend mo pa si Gao Tiande. Ngayon si Gao Tiande, Ang pagkamatay ng Lolo Gao Tiande at pagbagsak ng pamilya Gao ay wala talagang kinalaman sa pamilya natin, Onggian. Bakit ba ang hirap mong intindihin yan, ha? Ang pagkamatay ni Gao Tiande at pagbagsak ng pamilya Gao, yung mga bigatin sa Maynila, kailangan nila ng isang panakip-butas para mailabas ang galit nila. At ngayon, pamilya natin ang naging panakip-butas nila. Ay naku, Bukas, magkakaroon tayo ng meeting ng mga stockholder para formal naming ideklara ang pagtanggal sa lahat ng posisyon mo at alisin ang karapatan mo bilang tagapagmana. Ay, Manong, hindi pwede yan. Ang pagkamatay ni Gao Tiande, wala talagang kahit anong kinalaman kay Waner ng pamilya natin. tita, kung may sisihin, sisihin nyo na lang ang inutil ninyong manugang na umatake sa mga tao sa likod ng pamilya Gao. Lin Feng, inutil ka at malas pa. Mula nang pumasok ka sa pamilya ko, hindi na kami nakaranas ng tahimik at payapang araw. Ma? Layuan mo na ako. Ma, huwag ka na magpadagdag pa ng gulo, pwede ba? Waner, Lin Feng, medyo pagod na ako. Gusto ko munang mapag-isa. Inutil ka. Waner, wag na. Ayos lang yan, Waner. Isa lang naman yung board meeting. Lin Feng, hindi mo naiintindihan. Ang Shangguan Group ay buong buhay ng tatay ko. Lahat ng pinaghirapan niya. Kung masisira lang ito ng basta-basta. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi yan masisira. Hindi ba ito si President Shangguan? Hindi ba siya yung sa storage room? Si Chairman Shangguan nga ba? Nagtrabaho ka na ngayong araw? Ay, Chairman Shangguan, hindi ka ba satisfied sa storage room bilang opisina mo? Kung hindi ka satisfied, kuya, pwede kitang bigyan ng ibang arrangement. Ilipat ka sa banyo. Anong tinitingin-tingin mo? Inutil ka. Sasabihin ko sa'yo, mamaya, kapag tinanggal ni chairman ang asawa mo, bibigyan kita ng konting pera para ma-enjoy ko naman ang asawa mo. Ano yun? Sumay ka na ba sa buhay mo? Pwede kitang tumbukin. Lin Feng, tigil ka! Lin Feng, pasok muna tayo. Napatutukan ng negosyo. Hintayin mo na lang ako. Noon, itong kumpanya. Shangguan Waner, ginawa mo ang bagay na nakasira sa kumpanya. May mukha ka pang umupo sa upuan ng boss? Bumaba ka diyan. Hoy, anong ginagawa mo? Walang silbi ngayon, ahaha. Aray, bitawan mo. Lin Feng, Ah, papatayin kita. tama na. Sinabi ni Chairman Shangguan Zijian na seryosohan na tayo. Tama rin. Mahalaga muna ang anunsyo ngayong opisyal na usapan. Napagdesisyonan ng board. Dahil sa ginawa ni Shangguan Waner na nakasama sa kumpanya ng grupo, tinatanggalan ng lahat ng posisyon si Shangguan Waner. Ngayon, pwede ka na bang bumaba mula sa upuan ng boss? Hindi ako papayag. May karapatan ka bang magsalita dito? Walang silbi ka.
Ang pinakamalaking problema natin ngayon ay ang posibilidad na madidiin ang Shangguan Group ng mga makapangyarihan sa Maynila. Kahit patanggalin si Juaner, malalagay pa rin sa alanganin ang Shangguan Group dahil sa mga tao sa Maynila. Nakakatawa talaga. Hindi ba't dahil sa inyo dalawa yan? Kung hindi dahil sa inyo, hindi mapipikon ang pamilya Gao. Bakit madiin ang Shangguan Group? Oo, totoo nga. Walang silbi. Wala kang karapatan magsalita dito. Pinaghirapan mong paalisin si Juaner, ang mapapamana mo lang ay isang kumpanyang malapit ng malugi. Malapit ng malugi. Anong saysay nun? Ang mga bigating tao sa Maynila, ang gusto lang naman ay kayong dalawa ni Juaner. Naglalaklog ka. Ano bang hindi ko kayang gawin? Kayong dalawa, wala kayong kapangyarihan. Walang silbi lang kayong dalawa. Shangguan Juaner, sana unahin mo ang kapakanan ng lahat. Umalis ka na sa Shangguan Group. Kung hindi dahil sa kanya, paano ba mapupunta sa ganitong kalagayan ang Shangguan Group? Sige, aalis na ako. Paano kung kaya ni Juaner lutasin ang krisis na to? Walang kwenta. Ano ang sinasabi mo? Magagawa ba ni Juaner na makipagsabayan sa malalaking grupo ng Maynila? Ano ba talagang kakayahan niya? Matutukoy ba niya ang solusyon? Haha, hindi namin iniisip na kayang-kaya ni Shangguan Juaner solusyonan ang krisis na ito. Baka nga hindi rin kaya ni Juaner na lutasin ang problemang ito. Pero paano kung may ibang grupo na tumulong sa Shangguan Group? Ibang grupo. Lin Feng, baka may problema ang utak mo. Ano bang kakayahan yung dalawa? Malalaking tao yan ng Maynila. Tama ba? Kahit itaboy si Juaner, patuloy pa rin nilang pipigilan ang grupo. Pero paano kung makahanap si Juaner ng grupong kasing lakas ng mga taga Maynila? Posible bang malutas ang krisis na ito? Isang araw lang. Kung makakuha ng kakampi si Juaner, mula ngayon, siya na ang mamumuno sa Shangguan Group. Uy, mga shareholder. Huwag niyong sabihin na naniniwala kayo sa sinasabi niya, ha? Paano kung hindi makahanap ng kakampi, Lolo? Lolo. Lin Feng, tanong ko sa iyo, paano kung hindi makahanap si Juaner ng kakampi? Lahat ng magiging pagkatalo ng Shangguan Group, kami ang sasalo. Anong ipapantapat mo para paniwalaan kita? Baiva. Lin Feng. Anong karapatan mo para isipin mong kaya ninyo kaming hikayatin ang ibang grupo para labanan ang mga tao sa Maynila? Dahil kaya kong kumbinsihin ang Feng Huo Group na tulungan ng Shangguan Group labanan ng mga impluensya sa Maynila. Feng Huo Group. Kung talagang kayang kunin ng Feng Huo Group, kayang-kaya ng Shangguan Group na harapin lahat ng kalaban sa Maynila. Yung Feng Huo Group, bakit naman nila tayo tutulungan? Tahimik. Bukas, may press conference ang Feng Huo Group. Doon ipapahayag ko na tutulungan ng Feng Huo Group ang Shangguan Group. Hindi nga. Lin Feng, sino ka ba talaga? At anong karapatan mong hikayatin yung Feng Huo Group para tumulong sa atin, ha? Ha? Sige, bibigyan kita ng isang araw. Anumang paraan ang gamitin mo, basta't makuha mong tumulong ang Feng Huo Group sa Shangguan Group. Mula sa araw na yon, si Juaner na ang masusunod sa lahat ng desisyon dito sa Shangguan Group. Lin Feng, Oh, kaya mo talagang makuha ang Feng Huo Group? huwag ka nang mag-alala, Juaner. Juaner, ilang araw ka nang hindi maayos ang tulog mo. Magpahinga ka na muna, ha? Oh, Kumusta na ang paghahanda? Lahat ayos na, boss. Bukas, formal na nating hahamunin ang mga grupo sa Maynila. Pero may isa lang po akong ipaparating. Ano yun? Sa press conference bukas, gusto raw lumahok ng Tang Family. Bukod pa ron, balang nilang makisama. Sa tingin ko, alam na ng Tang Family ang totoong pagkatao ninyo. Wala yun. Kung gusto ng Tang Family sumali, hayaan mo silang pumunta. Sige, ako na ang bahala rin. Mga grupo sa Maynila. Lin Feng, sa tingin mo ba tutulungan talaga tayo ng Feng Huo Group? Huwag kang mag-alala, Juaner. Tiyak na tutulungan tayo ng Feng Huo Group. Tutulungan ka raw ng Feng Huo Group? Posible ba yon? Ay naku ma, magtiwala ka na lang kay Lin Feng. Wala na naman tayong ibang paraan ngayon. Juaner, bakit ang laki ng tiwala mo sa taong yan? Isang tao na kapag oras na ng pangangailangan, bigla na lang naglalaho. Bakit na ba kailangan ba nating magtiwala sa kanya? Juaner, magtiwala ka sa akin. Malapit mo nang malaman. Lin Feng, nakaisip ka na ba ng bagong palusot para linlangin ako? Malapit nang magsimula ang presscon. Handa ka na ba? Paano kung talagang mapakilos ko ang Feng Huo Group para tulungan ng Shangguan Group? Anong gagawin mo? Lin Feng, hindi mo pa rin ata alam kung ano na talaga ang sitwasyon. Ano ba ang katayuan ng Feng Huo Group? At ikaw, ano ka ba sa kanila? Lin Feng. Tang Yao. Uy, anong meron dito? Kami rin. Nandito kami para sumali sa press ko ng Feng Huo Group. Miss Tang, Lumayo ka sa akin ng kaunti. Juaner? Juaner, magsisimula na agad ang press con. Pumasok na muna tayo. Si Tara. Tara. Ginoong Diyos. Paano mo nahulaan ang pagkakakilanlan ko? Hindi naman ako ang unang nakahula. Ang apo kong si Tang Yao ang unang nakaalam. Pagkatapos, gumamit ako ng ilang paraan. Nakaalam ako ng ilang bagay. Kaya lang ako naglakas loob kumpirmahin kung sino ka talaga. Dapat malinaw sa'yo na ang pagpasok mo sa press ko na to
Ano ang ibig sabihin nito? Sumali ka sa kampo ng Jiang Tiange. Labanan ng puwersa mula sa Jingdu. Kung alam mo na, bakit ka pa pumunta rito? Sa tingin ng Jiang Tiange, ang pamilyang Tang parang langgam lang. Pero sa harap ng Shangguan Group, hindi ganun. Base sa relasyon mo kay Shangguan 1R at sa pagiging malapit mo sa kanila, ang pagtayo namin sa panig ng Shangguan Group ay parang pagtayo namin kasama ka. Ang pagtulong namin sa pamilya Shangguan ay pagkakataon yun para sa pamilya Tang at tsansa rin para magbago ang kapalaran ng pamilya namin. Matalino ka rin pala. Sana, Ginoong Diyos, bigyan mo kami ng pamilya Tang ng ganitong pagkakataon. Pasok na. Magaling kang apo ng pamilya Tang. Salamat, Ginoong Diyos. Ginoong Diyos? Ayos na po ba ang lahat? Ginoong Diyos, nakaayos na po lahat. Lin Feng, sa tingin mo ba, tutulong talaga ang Fenghuo Group sa atin? Huwag kang mag-alala, Waner. Kunwaring magaling, pero inutil. Mga Ginoo at Ginang, dapat sana ay press con ito ng Fenghuo Group. Pero ang pamilya Tang dumating ng hindi inanyayahan. Ngunit isang bagay lang ang sasabihin ng pamilya Tang. Nagpasya ang pamilya Tang na makipagkaisa na sa pamilya Shangguan. Paano naman mangyayari yon? Hindi ko akalain na ang pamilya Tang ay kakapipapanig pa sa pamilya Shangguan. Makikipaglaban pa sila sa mga makapangyarihan sa Maynila. Paano ba mangyayari yon? Ang pamilya Shangguan at pamilya Tang, wala namang koneksyon. Bakit nga ba tutulungan ng pamilya Tang kami? Lin Feng, ikaw ba ang nagsulsol sa pamilya Tang? Waner, sinabi ko na sa'yo, magtiwala sa akin. Alam nyo naman lahat, kamakailan lang. Yung apo kong si Tang Yao, nakidnap siya. Nakidnap ang panganay na anak ng pamilya Tang. Anong kinalaman nito sa pamilya Shangguan? Narinig ko, hindi lang daw ang panganay ng Tang ang nakidnap, pati rin daw si Shangguan Wanner ng pamilya Shangguan. Pagkatapos ay pinalaya uli. Dito gusto kong magpasalamat kay Lin Feng. Siya ang nagligtas kay Tang Yao. Lin Feng, Waner, hindi kita iniwan ng araw na yun. Pagdating ko para iligtas ka, wala ka na sa malay. Hindi mo na alam. sorry talaga. Ayos lang, Waner. Ang mahalaga, ligtas ka. Dahil dito, malaki ang utang na loob ng pamilya Tang kay Lin Feng. Simula ngayon, ang pamilya Tang at pamilya Shangguan ay magkaisa na, sama-sama sa laban, buhay at kamatayan. Lin Feng, hindi mo pala iniwan si Wanner. Ma, huwag ka nang mag-alala. Habang buhay kong poprotektahan si Waner. Naku, pamilya Tang lang naman yan. Lin Feng, hindi mo ba talaga akalain na makakaya mo ng hatakin ng Tang pamilya at makalaban sa impluensya ng Maynila? Sa Tang pamilya, walang problema dito sa lungsod ng Qingshan, pero sadyang hindi talaga sila kasing lakas ng puwersa ng Maynila. Waner, relax ka lang. Hindi pa tapos ang press con. Grabe, napakaasaya mo ha. Hindi mo siguro alam kung gaano kalakas ang puwersa sa Maynila, no? Tang pamilya at Gao pamilya, halos magkatulad lang ng impluensya. Pero ang Gao pamilya, parang aso lang ng mga yon, hinahawakan lang sila. Sabi ko na nga ba paano mo na lamang pupunta ka sa press con? Pala, ang plano mo pala paamuin ang Tang pamilya. Sayang, hindi uubra ang Tang pamilya. Nako. Lin Feng, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Dapat talaga ako ang humingi ng sorry sa iyo. Nadamay pa kita dito. Hindi ko talaga maintindihan anong iniisip ng Tang pamilya ninyo na naglakas loob kayong labanan ang kapangyarihan ng Maynila, Eugene. Ikaw? Yaw, tama na. Sige na, alang-alang sa'yo. Hindi ko na siya guguluhin. Ay oo nga pala, Waner. Hindi pa tapos ang press con. Malapit ka nang makita ang sorpresa. Sorpresa? Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin agad. Mga kaibigan, ang tunay na chairman ng Fenghuo Group narito ngayon mismo sa event. Ngayon, iniimbitahan ko ang tunay naming chairman ng Fenghuo Group na umakyat sa entablado. Lin Feng, anong kiyan mo? Ang bigat ng problema. Bumaba ka na dali. Okay, huwag kang magmadali. Di kasi, ito ang sorpresa na sinabi ko sa'yo dati. Dito. Hindi ko inakala, siya pala ang chairman ng Fenghuo Group. Paano mangyayari ito? Wanner, totoo ba ito? Matagal mo na bang alam ang pagkakakilanlan ni Lin Feng? Ma, kakakilala ko lang din. Imposible yan. Paano siya naging chairman ng Fenghuo Group? Direktor, teka lang. Mr. Shangguan, sinasabi ko lang. Sa likod ng Fenghuo Group, nandyan ang Jiang Tiange. Si Lin Feng pala ay tauhan ng Jiang Tiange? Yaw, sinasabi mo si Lin Feng ay tauhan ng Jiang Tiange? Waner, mas mabuti pa, umuwi ka na. Tanungin mo na lang ang asawa mo. Marami pa siyang hindi sinasabi sa'yo. Hindi pwede yan. Hindi talaga pwede yan. May isa lang akong sasabihin. Walang pwedeng galawin sa Shangguan Group kasama ng mga kapangyarihan sa Kyoto. Ang Fenghuo Group ay opisyal na nagdeklara ng pakikidigma sa kapangyarihan ng Kyoto. Ang Fenghuo Group ay opisyal na nagdeklara ng pakikidigma sa kapangyarihan ng Kyoto. Waner. Lin Feng, sabihin mo nga ang totoo. Ilan pa bang bagay ang nililihim mo sa akin? Pagkapwesto ni Wanner ng mga chopsticks. Bakit kaya hindi pa umuuwi si Lin Feng? Si Lin Feng ngayon ang chairman ng Fenghuo Group. Ang dami niyang ginagawa at sobrang busy siya. Naku, si Lin Feng talaga. Mula nang malaman natin ang totoo niyang pagkakakilanlan, lalo kang ginagabi ng uwi. Ma, anong ginagawa mo? Hindi pa umuuwi si Lin Feng. Kumakain ka na mag-isa. Hindi pa pwede kumain. Dapat sabay tayong kumain pagka uwi ng manugang ko. Opo,
Maria, Waner, nandito na ako. Dumating na si Lin Feng, dali upo ka na. Pagod ka siguro. Nagpakulo talaga ako ng sabaw ng manok para sa iyo. Halika, uminom ka ng isang mangkok. Ma, gusto ko ring uminom. Magkulit na lang para sa sarili mo. Ginawa ko rin ang paborito mong ulam. Kukuha na ako agad. Salamat, ma. Kuhanan mo ako ng sabaw ng manok. wala ka ng pera. Para saan ka pa umiinom ng alak? Alam mo ba kung sino ako? Ako, si Xiang Guan. Lumayas ka na. Lin Feng. Dahil sa inyo, kaya ako napunta sa ganitong kalagayan. Mukhang hindi mo rin gusto si Lin Feng. Sino ka ba? Huwag kang mag-alala. Tutulong lang ako sa iyo. Kailangan mo ba ng tulong ko? Ako, si Xiangguan Zijian? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Wala akong pakialam kung saan ka galing. Ako. Sinabi ko na galing ako ng Jingdu. Ikaw ay. Ikaw ang nasa likod ng Gao family, di ba? Tama. Pwede mo akong tawaging Mr. Jiang. Mr. Jiang. Handa akong sumunod sa inyo. Basta sabihin nyo lang, gagawin ko kahit anong utos ninyo. Kahit malagay pa ako sa panganib, hindi ako tatanggi. Ayos. Isa kang mahusay na aso. Wala na ang angkan ng Gao. Nandito kami sa Qingshan ngayon. Gusto naming humanap ng bagong aso. Pwede na rin. Basta kayo na ang bahala, boss. Plano ba natin pabagsakin ang Feng Huo Group? Sa likod ng Feng Huo Group, nariyan ang Jiang Tiange. Hindi naman natin kaya silang dalawa lang. Bakit? Nadismaya ka ba? Hindi. Tao lang ako, boss. Hindi ko alam kung ano ang plano nyo. Kahit ano pa yan, susunod ako sa utos nyo. Dito ako ngayon sa Qingshan City dahil sa dalawang bagay. Una, gusto naming makahanap dito ng bagong aso para sa atin. Ayos ka rin? Isa pa, may gusto akong patunayan. Ano yun? Karapat dapat mo bang itanong yan? Pasensya na, nalang ko lang. Kailangan ko lang actually ng tulong mo ipagbenta ang isang bagay para sa akin. Ito ay. Tianhunji ito. Kahit isang patak lang, pwede nitong gawing sobrang sarap ang kahit anong pagkain. Waner, bakit ka nandito? Siyempre, pumunta ako para makita ang chairman ng Feng Huo Group. Ay nako, ang hirap maging chairman ha. Araw-araw puro ganitong mga bagay ang inaasikaso. Kung alam ko lang, hindi ko na sana inilantad ang totoong pagkatao. Ikaw talaga. Sige na, bahala na. Ipasa mo na lang kay Huo Lian. Basta't nandyan ang Feng Huo Group, hindi rin magagawa ng mga nagpapalakas ng impluensya sa Jingdu ang gusto nila sa atin. Pag ganyan ang pinag-uusapan mo, sumasama talaga loob ko sa'yo. Wala kang sinasabi sa akin, kaya lagi akong nag-aalala. Honey, huwag ka nang magalit please. Basta't tapos na ang problema. Dahil sa pakikialam ng Feng Huo Group, hindi makakapasok ang mga taga-Jingdu sa Qingxi. Honey, lahat ng problema ay tapos na. Si Mama ay pilit magkaunlayan mo na. Nagdi. Tingnan mo, Ay naku, anong ginagawa mo sa opisina? bakit ka natatakot? Private office ko to. Walang makakapasok dito. Anong nangyari? Kung may inaasikaso kayong iba, mauna na akong umalis. Okay. Shenzun, yung Tianchunji na ibinebenta dati ni Xieyu, ngayon lumilitaw na dito sa Qingxi. Ang Feng Huo Group, tayo. Oo, may mga taong ginagamit ang pangalan natin para magbenta ng mga gamot na nakakasama na galing sa abroad. Mukhang gumalaw na ang mga tao sa Jingdu. Tungkol kay Shenzun, Imbestigahan. Ipadala mo lahat ng tao ng Jiang Tiange. Kailangan kong malaman kung sino ang nagbebenta ng ganyang klaseng nakakasamang bagay. Lin Feng, anong nangyari sa'yo? May mga gumagamit sa pangalan ng Feng Huo Group para magbenta ng nakakalaso na gamot. Magbenta ng nakakalaso na gamot. Gamot ito mula sa Shiyue, na dapat hindi naman lumalabas sa Longguo. Siya Yue? Isang grupo ng teroristang galing abroad. Sila ang kaaway ng Jiang Tiange. Waner, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na kumalat ang ganyang klaseng gamot. Oh, Ikaw ba ang chairman ng Feng Huo Group? Lin Feng? Tama? Oo, ako. Ang Feng Huo Group, Qingshanxi branch ninyo. May kinalaman sa isang kaso ng gamot galing abroad. Sumama ka muna sa amin. hindi nagbebenta ng gamot ang Feng Huo Group. Inakusahan lang kami ng mali. Waner, okay ka lang. Umuwi ka muna. Naku, ang bastos naman ng ganyan. Bakit agad-agad gustong manghuli ng tao? Magpapakilala muna ako. Ako ang ipinadalang taga Jingdu para imbestigahan ang kasong ito. Kayo ba ang chairman ng Feng Huo Group? Lin Feng. Ikinagagalak kong makilala kayo. Siya ang chairman ng Feng Huo Group. Paano naman siyang magbebenta ng gamot na galing sa ibang bansa? Siguradong may nagpa-plot para siraan siya. Haha. Mr. Jiang, bakit ba sigurado kayo na hindi ako nagbebenta ng gamot na imported?
Gino-joke ko lang kayo. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa tiwala niyo, Mr. Jiang. Nagbibiro lang kayo, Lin. Sa likod ng Feng Huo Group ay ang Jiang Tiange. Itong mga imported na gamot na to galing sa Xieyue Organization. Ang Xieyue Organization na Jiang. Tiange ay mortal na magkaaway. Si Lin ay tao ng Jiang Tiange. At pa, Chairman Lin. Itong mga Xingsa goods na to, ginamit ang pangalan ng Feng Huo Group sa pagbebenta. Umaasa akong makikipagtulungan si Chairman Lin sa investigasyon namin. Walang problema. Hindi lang Feng Huo Group ang makikipagtulungan sa investigasyon. Ang Jiang Tiange, nag-iimbestiga rin. Itong imported na gamot na galing sa Xieyue, ngayon lang lumabas. Talagang dapat parusahan ang mga hayop na yon. Dala pa nila ang ganitong mapaminsalang bagay dito sa Longguo. Malaki ang panganib ng gamot na to. Isang patak lang, pwedeng ikamatay ng isang adult. Kailangang mahanap agad ang mga tao. Kung hindi, mas marami pang tao ang mapapahamak ng imported na laso na to. Pero mabait naman si Mr. Jiang. At least, hindi niya tayo pinahirapan. Si Mr. Jiang, hindi basta-basta. Anong ibig sabihin mo? Ginoo. Kamusta na ang investigasyon? Ginoo, ang masasabi ko lang, si Lin Feng ay taga Jiang Tiange, pero hindi pa ako sigurado kung siya nga ang batang Lin mula sa pamilya Lin noon. Sige, ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat. Kung totoong mula sa pamilya Lin siya, kailangang tuluyan na silang mawala. Sige po, Ginoo. Mr. Jiang, ang perang ito ay galing sa kita ng pagbebenta ng Tian Chunji nitong mga araw. Ipagpapasalamat ko ito sa iyo. Para sa iyo ang perang to, bala. Maraming salamat po, Mr. Jiang. Galingan mo pa. Yung mga nakakataas sa akin, sobrang satisfied sa iyo. Pag natapos na ang bagay na to, dadalhin kita sa Jingdu. Salamat po, Ginoo. Hindi ko po makakalimutan ang tulong niyo sa akin. Manugang, pagod ka na buong araw, no? Tikman mo ang niluto ni Mama. Ay mama, tama na po. Sobra na yan. Kung dagdag pa, hindi ko na kayang ubusin. Kumain ka pa. Ay naku mama. Ako rin galing sa labas buong araw. Bakit hindi mo ako pinapain ng ulam? Wala ka bang kamay? Hay naku, gusto mo pa akong maglagay sa'yo. Hindi mo ba kayang kumain mag-isa? Honey, pagod ka rin buong araw? Ayan, para sa'yo. Manugang, Hmm. wag mo na pansinin yan. Hindi naman siya mamamatay kung hindi makakain isang beses. Kumain ka na. Kumain ka pa marami. Shenzun, may nahuli kaming isang taong nakatikim ng Tian Chunji. Pero, Anong nangyari? boss, may nakuha kaming impormasyon. Ang anak ng pamilyang ito ay bumili ng gamot mula sa Xieyue Group. Pero ang nanay niya, galit na galit siya sa amin. Paulit-ulit niyang sinasabi na kami raw ang nagbebenta at gusto niya talagang makaharap kayo. Anak, kung may mangyaring masama sa'yo, paano na si Mama? Paano ako mabubuhay? Ha, Lin Feng? Hayop ka! Ikaw ang may sala. Pinakain mo ng nakalalasong gamot ang anak ko. Ipaglalaban ko to hanggang dulo. Pakialam mo muna kayo, tita. Hindi po kami ang nagbebenta ng mga gamot na yan. May gumagamit po ng pangalan namin at sila ang nagbebenta. Tita, pwede ho ba kayong kumalma muna? Totoo pong hindi kami ang nagbebenta ng mga bagay na yan. Kami rin po, hinahanap kung sino ang totoong nagbenta. Huwag mo akong pagod boy diyan. Sinabi na ng anak ko. Itong mga nakalalasong gamot daw ay ibinenta ng pamilyang Shangguan sa kanya. Shangguan family? Ikaw ba ay manugang ng pamilyang Shangguan? Ang mga tao sa pamilyang Shangguan na nagbebenta ng ganito nakalalasong gamot. Imposibleng wala kang kinalaman. Mama, Anak, ayos ka lang ba? Anak, gising ka na ba? May bisita ba dito sa bahay? Ha? Saan mo nabili ang mga ito? sa pabrika ng pamilya, gaw ko po ito nabili. Sabi nila, kahit anong kain, kapag linalagyan ng ganitong gamot, nagiging sobrang masarap daw ang lasa. Shangguan. Dalhin sa ospital. Tita, huwag po kayong mag-alala. Unahin po muna nating dalhin si anak niyo sa ospital. Pinapangako ko po sa inyo, mahuhuli din namin ang mga hayop na iyon. Boss! Huo Lian, dito ba to? Oo, na-check na namin lahat ng bodega ng pamilya Gao. Ito lang ang natitirang bodega na may tao pa. Naayos mo na ba yung mga tao sa Tiange? Sa paligid ng bodega na to, sa loob ng 3 kilometro, mahigpit namin itong napaligiran. Siguradong walang kahit isa makakatakas. Sinabihan na rin namin ang mga taga-seguridad. Na magdagdag ng tao. Pinaliit na namin ang area sa 1 kilometro. Nagro-roving patrol sila pabalik-balik. Kahit daga, bawal palampasin. Dahan-dahan lang ha. Ingat lang sa pagdala. Walang kwenta. Kung mapinsala mo ang gamit ko, kaya mo bang bayaran? Boss ako, isang araw na akong hindi nakagamit eh. Karapat-dapat ka ba sa pera ko? Grabe, nakakainis kayo ha. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng laman ng mga kahong to, puro dekalidad. Pag nadali o nasira, to, 10 buhay nyo hindi sapat pambayad. Tahimik. Walang silbi, mga bagay na to. Oo, kayong dalawa, itapon nyo siya sa labas. Ilagay niyo lahat ng hawak niyo diyan. Huwag kayong gagalaw. Linfeng. Huwag niyo akong patayin. Ako rin napilitan lang talaga. Sino nagsabi na?
Ang pamilya Gao may malakas na koneksyon sa likod. Kapag di ko sila tinulungan, patay na ako. Dalhin mo ako sa mga tao na nag-uutos sa'yo. Ayos lang. Basta wag mo lang akong patayin. Ngayon na, dadalhin kita sa kanya. Shangguan Zijian. Dahil pinsan ka ni Wan Er, ilang ulit na kitang pinatawad, pero nagawa mo pa rin makipagsabwatan sa grupong Xieyue para magbenta ng delikadong gamot. Hindi, Lin Feng, huwag. Kuya sa batas. Alam ko na mali ako. Sobrang nagsisisi na talaga ako. Uli na. Hindi mo ba gustong malaman kung sino talaga ang pumatay sa pamilya niyo noon? Sabihin mo, Pakawalan mo muna ako. Ha? sino ang nagsabi sa'yo ng mga to? Naalala mo pa ba? 5 taon na ang nakalipas. Noong araw na pinuksa ang pamilya niyo, Lin? Kung hindi dahil kay Wan Er na iniligtas ka, matagal ka nang patay. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, yung pumatay sa pamilya niyo noon. Ang pamilyang Gao yon. Tapos, Wala na. Lahat ng dapat sabihin, nasabi ko na. Wala nang kasunod. sinong nagsabi sa'yo ng mga yon? Gao na pamilya. Sinabi mismo ni Gao Tiande sa akin. Yung mga gamot na to naman, Galing din ba yan sa pamilya Gao noon? nagsisinungaling ka. Ako. Hindi talaga, promise. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Yung mga gamot na to, kay Xieyue to. Noon, ang pumatay din sa mga magulang ko, si Xieyue din. Ang pumatay sa mga magulang mo ay ang grupo ng Xieyue. Tapos, Lin Feng ang pangalan mo? Ikaw yung batang natira sa pamilya Lin 5 taon na ang nakalipas, di ba? Mr. Jiang, lahat ng dapat kong sabihin at gawin. Nagawa ko na. Alam kong ikaw yan. Ikaw si Shangguan Zijian ng pamilya Gao, ang taong nasa likod ng kapangyarihan, di ba? Oh, ako rin ang pumatay sa inyo, buong pamilya. Magaling. Simula ngayon, ikaw na ang papalit sa pamilya Gao para maging aso namin dito sa lungsod ng Qingshan. Salamat, Ginoong Gao. Sino ba talaga kayo? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay hindi ka dapat nabubuhay sa mundong ito. Ikaw ang kahihiyan ng pamilya Lin. Pero Lin Feng, ang nanay mo magaling din. 5 taon na ang nakakaraan. Bago ko siya patayin, pinagsamantalahan ko siya. Napakasakit ang mga sigaw niya. Ang sarap pakinggan. Alam kong nagpunta ka sa Jiangtiange nitong nakaraang 5 taon. Pero kahit patayin pa kita, wala ring magagawa sa akin ang Jiangtiange. Kayo, Sino ba talaga kayo? hindi ka karapat-dapat. Umalis ka. Ikaw. Dahil atat na atat kang lumisan, hindi ko mamasamain na ihatid ka. Sa Jiangtiange ninyo, si Huolian lang ang makakapantay sa akin sa laban. Ang iba pang tao, sa paningin ko ay hindi hihigit pa sa mga hamak na manok at asong gala. Alam mo ba kung kanino nakuha ni Huolian ang lahat ng kakayahan niya? Sino ang nagturo sa niya? Ikaw, sino ka ba? Jiangtiange. Bukod kay Huolian, may iba pa bang mas malakas ang kakayahan kaysa kay Huolian? Shenzun, lahat ng tao sa bodega na ito kontrolado ng mga tao ni Jiang Tiange. Shenzun ka? Huolian. Kilala mo ba siya? Shenzun, nasa Xieyue group ako. Nakita ko siya minsan. Nakipagsabayan ako sa kanya. Tabla lang. Mukhang sa Maynila, may mga taong nakikipagtulungan sa dayuhang organisasyon. Di ko inakala. Yung nakaligtas 5 taon na ang nakakaraan. Ngayon pala, siya na ang Shenzun ng Jiangtiange. Dumating na ang inspection squad. Malalaman namin kung sino ang nasa likod mo. Smuggling at pagbebenta ng mga delikadong gamot. Nakikipagtulungan ka pa sa dayuhang grupo. Sa Longgo, kahit gaano kalaki ang nasa likod mo, kailangan mo pa rin mamatay. Di ko akalain. Shenzun ka pala. Nagkulang ako. May lason sa bibig ni Shenzun. Pareha sa paraan ng pagkamatay ni Gao Tiande. Shenzun. Ang batch ng gamot mula kay Xieyue, na-dispose na ba ito ng maayos? Oo, na-dispose na ng linis. Kasama ang mga tao ni Jiangtiange at Bureau of Public Safety. Sila rin na-dispose ng sabay. Nandoon sa tabi, nagbantay. Ipadagdag pa ang mga tao. Bantayan ang bawat sulok ng Longgo. Huwag na wag nating hayaang lumabas ulit ang ganitong nakakasamang bagay dito sa Longgo. Opo, Divine Master. Tama nga pala. Dumating na si Shangguan Zijian ngayong araw, dito sa kapital. Ipadala pa rin ng tao para i-monitor siya. Gusto kong malaman kung anong grupo sa kapital ang pinuntahan niya. Sige, pwede kang malis. Honey, bakit may oras kang sunduin ako ngayon? Tapos na mga gawain sa Feng Huo Group, di ba? Dagdag pa. Na-miss kita, kaya sinundo na kita. Ang galing mo talaga magsalita. Honey, since wala rin naman akong gagawin ngayon, pwede ba tayong mag-date? Magpapareserve ako sa isang mamahaling western restaurant. Naku, wag na lang siguro. Kumain na lang tayo sa bahay ngayon. Kundi, magrereklamo na naman nanay ko. Sige, ikaw pa rin masusunod, honey. Pero honey, alam mo ba si mama kahapon? Nagreklamo rin siya sa akin. Ha? Hindi ba palagi kanyang parang yaman na yaman? Paano kanya magagawang reklamo?
Ako ang kanyang inireklamo. Bakit daw hindi ko pa raw siya binibigyan ng apo? So, ganun pala. Si Xiao Jiang. Pinatay pala siya ni Lin Feng. Oo, sir. Si Ginoong Jiang, pinatay siya ni Lin Feng. Ayon sa sinabi mo, si Lin Feng, yun ang suwail ng pamilya Lin. Tama ba? Tama, sir. Si Ginoong Jiang, bago nangyari yon, kinumpirma muna niya ang pagkakakilanlan ni Lin Feng. Tsaka niya pinuntirya si Lin Feng. Pero masyado siyang naging kumpiyansa. Hindi niya akalain na si Lin Feng pala ay ang Diyos ng Jiangtian Pavilion. Kaya, yun, namatay siya. Interesante. Hindi ko inasaan na ang kahihiyan ng pamilya Lin, Du, ang siya palang naging Diyos ng Jiangtian Pavilion. Yung mga gamot na galing sa labas ng bansa. Ay, dinala at winasak ng mga tao ng Jiangtian Pavilion. Sayang, puro inutil. Ganyang kaliit na bagay, hindi nyo naasikaso. Kapag nahalughog ang pamilya Lin, tiyak na malaking gulo na yon. Ay, eto. Sir, huwag kayong mag-alala. Tahimik lang ako tungkol dito. Walang kahit sinong nakakaalam. Sa labas ang pagkasabi ko, si Xie Yue ang may gawa. Matalino ka talaga. Ngayong wala na si Xiao Jiang, kailangan ng bagong papalit sa kanya. Kung gusto nyo, pwede akong pumalit. Ako ang maging bagong Ginoong Jiang. Ako po si Shangguan Zijian. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo bibiguin, sir. Pero ngayon, masyado pa akong mahina. Dalhin siya sa labas? Sanayin nyo ng mabuti. Opo. Salamat po, sir, sa tiwala. Pangakong hindi ko kayo bibiguin. Gagalingan ko. Kapatid, Hindi ko inaasahan. Buhay ka pa pala.